Ang mag-asawang ito ay nagmahalan ng matindi, ngunit naghiwalay ng walang dahilan. Pagkaraan ng 10 taon, nagkita silang muli, ngunit naging estranghero sa isa't-isa. Si Zen ay isa ng boss ng isang kumpanya na kilalang pinagtatrabaho ng overtime ang mga empleyado. Nang magkita silang muli, walang reaksyon si Wendy Fan nang makita siya, na para bang hindi sila nagkaroon ng matinding pagmamahalan. Hindi makapaniwala si Zen Yen at tinanong siya kung nakilala siya nito. Pagkatapos, magalang siyang humingi ng paumanhin dahil sa kapabayaan ng tindahan na nagdulot ng abala sa kanya. Ipinahayag din niya na libre ang lahat ng gastos niya ngayong gabi. Sa sandaling iyon, naisip din ni Wendy Fan na hindi siya nakilala ni Zen Yen. Matapos maranasan ang isang napakalalim na pag-ibig, paano mo mahaharap ang isang tao na para bang walang nangyari? Kaya naman nagpasya siyang magkunwaring hindi niya kilala ang lalaking ito. Tinawag niya siya, ngunit ang kanyang mga mata ay lumihis upang suriin ang kanyang suot na damit na para bang sinusuri ito. Mapanglait siyang nagtanong kung ang suot niya ba ay mula sa sikat na top tier na damit. Nang may iyon, pinaalala ni Zen Yen na ito ay isang dissenting bar na nagbebenta lang ng sing, hindi ng bulaklak. Bagaman halatang naiinis siya sa panunuya ni Wendy Fan, nanatili pa rin siyang magalang at inutusan ang kanyang staff na mag-alok ng libreng serbisyo sa kanilang mesa. Ipinahatid ng staff na sinabi ng boss na ang kanilang mesa ay hindi sisingilin ngayong gabi. Hindi tinanggap ni Wendy Fan kabaitan niya at mabilis siyang naglagay ng 100 yuan bill sa tray nang may matatag na saloobin. Sinabi pa niya na siguro iyon ay hindi bayad sa inumin kundi tip para sa staff. Nang marinig ni Zen Yen ang salitang tip, natigilan siya ng ilang segundo. Sinasadya ni Wendy Fan na kumilos na parang hindi niya alam kung sino siya at palihim siyang tinuturing na uri ng lalaking nanliligaw sa mga customer. Dahil dito, si Zen Yen ay parehong nahihiya at naiinis dahil kahit na naghiwalay na sila, hindi pa rin niya siya nakakalimutan. Siya ang lalaking lihim na umibig kay Wendy Fan sa loob ng 10 taon. Ngunit ngayon, tinitingnan siya nito na para bang siya ay isang walang pangalan na waiter. Sa pagdiriwang ng bagong taon sa gitna ng mataong karamihan, muling nagkita sina Zen Yen at Wendy Fan nang hindi sinasadya. Si Wendy Fan naman, sa isang sulyap pa lang, nakita na si Zen Yen sa gitna ng napakaraming tao. Agad siyang yumuko sa loob ng kotse at tinakpan ng maskara ang kalahati ng kanyang mukha na para bang nagtatago sa gitna ng isang pandemya. Dahil inakala niya na sa ganitong paraan, hindi siya makikilala ni Zen Yen. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, ang unang nakakita sa kanya ay si Zen Yen pa rin. Sapagkat ang lahat ng mga hindi sinasadyang pagkikita ay sa katunayan ay hindi kailanman nagkataon lamang. Kahit na nakasuot si Wendy Fan ng maskara o nagtatago sa isang madilim na sulok, makikilala pa rin siya ni Zen Yen sa loob ng isang iglap. Dahil sa kanyang mga mata, siya ay palaging ang pinakanibabaw na tao sa gitna ng karamihan. Lumapit si Zen Yen at bumati ng Happy New Year na sinundan ng isang hindi makwirang paghingi ng paumanhin. Nagulat si Wendy Fan at lihim na nagtanong sa sarili kung siya ba ang kinakausap nito. Ang pag-aalinlangan na iyon ay nanatili sa kanyang puso hanggang kinabukasan nang bumalik siya bar upang hanapin ang isang pulseras na hulog. Pumasok si Wendy Fan at sinabi sa staff na pumunta siya doon kagabi para kumain at nahulog ang kanyang pulseras at nagtanong kung may nakapulot ba nito. Sinabi ng waiter na malamang na si Zen Yen ang may hawak ng pulseras. Upang mapadali ang pakikipag-ugnayan, iwan ni Wendy Fan ang kanyang numero telepono mahinahon at naaayon. Isang bartender na nagngangalang Himingo ang nagpakilala na nagtatrabaho siya dito at kung magkakaroon siya ng anumang problema sa hinaharap, hanapin lang siya. Kumiling din siya na kung matagpuan ang pulseras, makipag-ugnayan sa kanya gamit ang numerong iniwan niya. Bago pa man niya maalis ang kanyang kamay, biglang dumating si Zen Yen, kinuha ang papel na may numero ng telepono at nagbigay ng isang mapanuksong komento. Pinagalitan niya ito sa pagiging hindi disenteng tao at sadyang iniwan pa ang kanyang contact number. Isang kasamahan na nakatayo sa malapit ang mabilis na nagpaliwanag na nahulog ang kanyang pulseras kahapon. Pagkarinig nito, agad na hinimok ni Zen Yen ang staff na mabilis na hanapin ito upang hindi isipin ng customer na mabagal ang kanilang serbisyo. Bagaman nagreklamo ang bartender sa una na hindi niya nakita ang pulseras, sa ilalim ng presyon mula sa kanyang amo, napilitan siyang musuriin. Pagkaraan ng ilang dali, bumalik siya na may hawak na pulseras at nagtanong, ito ba iyon? Kinuha ni Fan ang pulseras, malang na nagpasalamat at hindi na nagsalita. Tahimik lang siyang tumingin kay Zen Yen sandali, pagkatapos ay tumalikod at umalis na para bang hindi sila magkakilala. Pagdating niya sa bahay, isang kalbo at matabang lalaki ang nakakita sa kanya. Nagulat ang lalaki, ngunit mayabang nang makita siya, na para bang hindi siya makapaniwala sa swerte niya. Sinasabi niya na kahit na sumigaw siya ng malakas, wala itong silbi dahil uwi ang kanyang asawa pagkaraan ng 2 oras. Pero sa ngayon, mas mabuti na sumunod siya sa lalaki para matapos na ang lahat. Nang hindi makagalaw si Wendy Fan, lalo pang naging mapagmataas ang matabang lalaki. Habang lumalapit, patuloy siyang nagbibiro, nagkukunwa pinoprotektahan siya. Sa kabutihang palad, isang mandang lalaki mula sa North Face na nakatira sa malapit dumaan at nang makita ang hindi kanais-nais na sitwasyon, tumulong siya. Salamat sa kanyang mabilis na pagdating, nakatakas si Wendy Fan mula sa mga kamay ng lalaking iyon. Dinala sa istasyon ng pulisya ang salarin, ngunit alam ni Wendy Fan, kailangan niyang lumpat ng tirahan kaagad ngayong gabi. Pagkatapos, naghanap siya ng isang apartment complex na malapit sa istasyon ng Z.
Isang maliit na apartment na may buwanang upa na 3,000 yuan at ang singil sa kuryente at tubig ay hahatiin sa kasama sa bahay. Kahit na malaki ang halaga, pinilit pa rin ni Wen Yifan na upahan ito para lang magkaroon ng kapayapaan ng isip. Ang kasama niya sa bahay ay isang masiglang babae na tila nasa isang komplikadong sitwasyon pa sa kanyang ex-boyfriend. Nang tanungin siya kung bakit sila kumakain pa rin ng magkasama kahit hiwalay na sila, tumawa lang siya at ipinaliwanag na ang kanyang ex ay patuloy na nagmamakaawa para sa isa pang pagkakataon. Alam niya na hindi na sila magkakabalikan, ngunit kaya pa rin nilang kumain ng magkasama. Noong araw na iyon, sabik na naghintay ang babae sa kanyang ex-boyfriend, ngunit sa kanyang pagkadismaya, pagdating niya, agad na tumigil ang kanyang tingin sa taong nakatayo sa tabi niya. Walang iba kundi si Wen Yifan, ang dati niyang kakilala. Pagkatapos, nalaman na sina Su Haoan at Wen Yifan ay mga kaklase sa parehong high school. Matapos magkumustahan, masiglang inanyayahan ni Su Haoan si Wen Yifan na sumakay sa kotse. Gising na, nandyan na ang white moonlight mo, si Wen Yifan. Nang alisin ng tao sa tabi niya ang kanyang jacket, nalaman ni Wen Yifan na ang taong ito ay walang iba kundi si Zhen Yan, ang taong lagi niyang iniiwasan. Posible bang dati na hinabol ni Zhen Yan si Xiaofan pero hindi siya nagtagumpay? Nagkaroon ba ng ganoon? Bakit hindi ko maalala ang panahong iyon? Pagkatapos niyang magtanong, pareho silang naging awkward at hindi na makapagsalita. Napag-alaman na noong high school, hindi lang sila magkaklase, kundi magkatabi pa sila sa upuan. Sa unang araw ng klase ni Wen Yifan, nakita niya si Zhen Yan, isang gwapong lalaki. Kuya, saan po ang daan papunta sa grade 1-0, class 7? Pasensya na, bagong estudyante lang din ako, pero kailangan mo lang bumaba ng hagdan at lumiko sa kaliwa. At pagkatapos, tingnan mo ang numero ng silid sa pinto. Kailangan pa ba na sabihin ko sa'yo ang bawat silid? Nang makarating si Wen Yifan sa klase, nalaman niya na hindi naman pala kuya si Zhen Yan, kundi kaklase niya. Papasok ka ba o mag-standby ka na lang dyan? Kaklase Zhen Yan, kung nagmamadali ka, mauna ka na lang. Mabilis na lumipas ang magandang alaala at mabilis na nakarating ang sasakyan sa kainan. Natuklasan ni Wen Yifan na ang pagtitipon na ito ay isang birthday party na sadyang inihanda ni Su Haoan para kay Zhen Yan. Dahil nandito na kayong lahat ngayon, sabay-sabay nating batiin si Zhen Yan ng maligayang kaarawan. Hindi nakapaghanda si Wen Yifan ng regalo, kaya nagpanggap siyang pupunta sa banyo para makaalis. Ngunit sa pinto ng banyo, nagkita silang muli ni Zhen Yan. Ang tagal na nating hindi nagkita, 2 araw pa lang simula noong New Year's Eve, at namumutla ka na. Ang mapanuksong sinabi ni Zhen Yan ay agad na naintindihan ni Wen Yifan. Sa party ng bagong taon, sinadyang magpanggap ni Zhen Yan na hindi niya siya kilala. Dahil naramdaman niyang hindi siya patas, gumanti din si Wen Yifan kay Zhen Yan. Sa araw na iyon, nakasuot ako ng maskara, kaya nagulat ako na ang ganda ng mga mata mo. Nagkakamali ka, hindi kita nakita, kundi ang kapatid ko. Sinabi niya sa akin na nakatitig ka sa akin. Tama ka, dahil nakita kong hindi nakazipper ang pantalon mo. Ngunit hindi mo kailangang mag-alala ng sobra, dahil wala akong pakialam. Ang pagbibiro ni Wen Yifan ay hindi pagalit kay Zhen Yan, halip, lalo pa siyang naging interesado. Nang umpis si Wen Yifan, agad siyang hinanap ni Zhen Yan. Naaalala mo ba kung anong palapag ang parking spot ni Su Haoan? Sa basement 2, hindi mo ba naaalala? Masaya ako, at sana ay maging masaya ka rin na tulad ko. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Zhen Yan at umalis nang walang sinasabi. Alam ni Wen Yifan na ang mga salitang sinabi ni Zhen Yan sa harap ng kamera ay para sa kanya talaga. Nangyari na sa nakaraang New Year na event, lihim na nag-text si Wen Yifan kay Zhen Yan. Nang makita si Zhen Yan na nagpapanggap na malamig, inakala ni Wen Yifan na hindi siya nito nakilala. Bukod pa rito, matagal na silang hiwalay, kaya siguradong nakalimutan na siya ni Zhen Yan. Hindi lamang niya sinasabi ito sa kanyang sarili, kundi sinasabi din niya ito kay Zhen Yan. Sa pag-iisip nito, namula ang mga mata ni Wen Yifan. Ang klase mo ay parehong kaawa-awa at cool. Ang bahay niya ay nasunog, ngunit kalmado pa rin siya, kaya aliwin mo siya. Sabihin mo sa kanyang kausapin ang management at ang insurance company tungkol sa kompensasyon at huwag siyang malungkot. Nasunog ang bahay ni Zhen Yan dahil sa electric bike ng kanyang kapitbahay. Ngunit nang harapin si Yi Jing, ang una niyang inisip ay hindi ang kompensasyon, kundi ang pag-aalala kung bakit malungkot si Wen Yifan sa sandaling ito. Nagsimulang magsisi si Wen Yifan sa kanyang desisyon na makipaghiwalay kay Zhen Yan noon. Ngunit hindi alam ni Wen Yifan na para sa kanya, tinugis ni Zhen Yan ang 3 lalaking nambubuli sa kanya. Binugbog niya ang mga ito kahit na siya mismo ay puno ng sugat. Ngunit para kay Zhen Yan, ang pagprotekta kay Wen Yifan ay ang pagprotekta sa white moonlight sa kanyang puso. Napag-alaman na matapos ni Wen Yifan sa istasyon ng pulisya, labis na nagalit ang salarin. Nang makalabas siya, tinawag niya agad ang kanyang mga kaibigan upang maghiganti kay Wen Yifan. Sa wakas, nakita na rin kita. Dahil sa'yo, ang mga kaibigan ko ay nanatili sa istasyon ng pulisya sa loob ng ilang araw. Hindi mo ba naintindihan ang pagiging kapitbahay? Bakit kailangan pang palakihin ang issue? Sa tingin ko, hindi talaga naiintindihan ng babaeng ito ang anumang bagay, kaya turuan natin siya. Dahil sa takot, tumalikod si Wen Yifan at tumakbo at inundan siya ng 3 sa kanila. Pakiramdam nila ay nasiyahan sila ng masiksik nila si Wen Yifan sa isang sulok na Kung matapang ka, tumakbo ka ulit at ipakita mo sa amin. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Zhen Yan at iniligtas si Wen Yifan.
Nilock ni Zenyen si Wen Yifan sa kotse at maganyang binugbog ang tatlong lalaki. Kahit na pagkatapos ay nagtungo si Wen Yifan sa istasyon ng pulisya para magulat, nasasaktan pa rin siya nang makita ang mukha ni Zenyen na puno ng mga pasa. Nang makita na hindi kayang lagyan ni Zenyen ng gamot ang sarili, nag-alok si Wen Yifan na tulungan siya. Kailangan mo ba ng tulong ko? Lagyan kita ng gamot. Ang malapit na pakikipag-ugnayan ni Wen Yifan ay nagpatibok ng mas mabilis sa puso ni Zenyen. Sinadya niyang sabihin kay Wen Yifan na panatilihin ang kanilang distansya. Naglalagay ka lang gamot, kailangan mo bang lumapit ng ganyan? Pasensya na, natatakot akong hindi ko makita ng maayos kaya kailangan kong lumapit. Sinimulan ni Wen Yifan na ituro ang sugat sa kanyang bibig gamit ang kanyang daliri. Bilang pasasalamat kay Zenyen sa pagliligtas sa kanya, nag-alok Wen Yifan na ilibre siya ng hapunan. Ngunit sinabi ni Zenyen na hayaan na lang ang tungkol sa hapunan dahil gagawin niya ang parehong bagay kahit na sa isang taong hindi niya kilala. Bagaman may mga bagyang sugat siya, hindi ito nakakaapekto sa kanyang kagwapuhan. Hindi inasahan ng babae na ang kanyang kasama sa bahay ay ang kanyang ex-boyfriend na si Zenyen na hiwalay na sila sa loob ng 0 taon. Hindi bagi ikaw yan? Bakit ka nandito? Gusto ko ring itanong, bakit ka nandito? Pareho silang kinabahan dahil sa kakaibang sitwasyon na ito. Hinanap mo ako ng isang babae, Sister Lin. Anong ibig mong sabihin na hindi siya mukhang lalaki o babae? Paano mo ako pasasalamatan, kaibigan? Suhao-an, nababaliw ka ba? Sa unang araw pa lang ng pamumuhay kasama ang goddess na si Wen, ganyan na agad ang init ng ulo mo. Kailangan ba talaga? Matapos magreklamo, na-realize ni Zenyen na hindi pala masama ang plano ni Suhao-an. Sa huli, tulad ng sabi ng matatanda, ang malapit sa tubig ay makakakita sa buwan. Ang white moonlight mo ay nasa harap mo na, kaya dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Maghahanap ako ng hotel na malapit dito para sa iyo. Manatili ka muna doon ngayong gabi. Maraming murang hotel dito, pero hindi ako makatira sa murang lugar. Nang iminungkahi ni Wen Yifan na babayaran niya ang hotel ni Zenyen, tumanggi si Zenyen. Pagkatapos, mahinahon na sinabi ni Zenyen na nasunog ang bahay niya. Ang natitirang pera niya ay ginatna niya sa pag-aayos ng lumang bahay, kaya wala na siyang sapat na pera para tumira sa isang high-end hotel. Ang aking pamumuhay ay hindi regular at madalas akong nag-overtime. Natatakot akong mastorbo ang tulog mo dahil may pusa pa ako. Anong problema sa pusa? Ang mga pusa ay nalagas ng balahibo at maingay pa. Bukod pa rito, ang batik na pusa ay isang ligaw na pusa, hindi tulad ng pusa ko sa bahay. Natatakot akong kakalmotin ka nito. Nang makita niya na patuloy na naghahanap ng dahilan si Wen Yif para paalisin siya, hindi na napigilan ni Zenyen ang sarili. Iniisip mo pa rin ba na humahabol pa rin ako sa'yo at magiging katulad ng dati? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kaya pala sa tingin mo ay ganoon ako kadesperado. Nagkakamali ka. Ang sinabi ni Zenyen ay agad na nagpatahimik kay Wen Yifan. Kaya, kahit pumayag man o hindi si Wen Yifan, mananatili si Zenyen dito sa loob ng 3 buwan. Gusto mo bang magkasama na lang tayo ngayong gabi? Nagkamali ka ba sa sabi mo o sinasadya mong sabihin ang totoo? Ang ibig sabihin, matulog ka na lang sa master bedroom para makatulog ka ng mahimbing. Nagkamali sa sinabi si Wen Yifan at mabilis na tumakbo papasok sa kwarto, habang si Zenyen naman ay tahimik nang umiti sa sala. Kahit na nagalit si Wen Yifan sa desisyon ni Sister Lin, sa huli ay kaya naman siyang protektahan ni Zenyen sa oras ng panganib. Ang pag-iisip na ito ang nagpabago sa isip ni Wen Yifan at nagdesisyon siyang manatili si Zenyen. Sa totoo lang, wala akong mataas na pamantayan para sa kasama ko sa bahay. Basta may mabuting pagkatao at hindi nag-istorbo sa isa-ki-isa, okay na. Nagkasundo sina Wen Yifan at Zenyen sa 3 patakaran. Kung magkaroon man si Zenyen ng girlfriend, kailangan niyang ipaliwanag ang kanilang arrangement sa pag-iisa sa bahay. Wala akong girlfriend, pero huwag ka munang magsaya. Ayaw ko nang makipag-date, kaya hindi ka dapat mag-alala. Hindi naging masaya ang kanilang pag-uusap. Sinadyang lumapit ni Zenyen kay Wen Yifan at muli itong nagdulot ng pamumula sa mukha ni Wen Yifan. Upang itago ang kanyang awkwardness, nakilala ni Wen Yifan si Zenyen sa bahay. Pumunta Zenyen sa kwarto ni Wen Yifan at agad na nagdesisyon na magpalit sila ng kwarto. Hindi masama ang kwartong ito, kukunin ko ito. Lumipat ka na sa kabilang kwarto. Bakit naman? Ang kwarto mo ay may balkonahe at riling banyo, habang ang kwartong ito ay maliit at walang magandang liwanag. Ang desisyon kung maganda ang kwarto ay nasa akin, hindi sa kwarto mismo. Dahil sa pagpilit ni Zenyen, napilitang pumaya si Wen Yifan na magpalit ng kwarto. Iniisip ang mga matatamis na araw na nagdaan nila ni Zenyen. Pareho silang hindi makatulog sa kanilang mga kama. Kinabukasan, maagang dumating ang mga furniture na binili ni Zenyen. Paumanhin, kami ang nagde-deliver. Hindi ito akin. Sinabi ng boyfriend mo na iwan ko ito dito. Hindi tinanggap ni Wen Yifan at mabilis na sinabi ni Zenyen na ang mga ito ay mga libreng regalo sa kanyang mga pinamili. Ang pusa na may mataas na poste ay libre. Kung hindi mo gagamitin, maaari mo itong itapon. Anong ibig mong sabihin? Ito ang bayad ko sa iyo, ngunit bakit kakaiba ang numerong ito? Nang makapag-react si Wen Yifan, huli na ang lahat at labis siyang nagsisisi. Sa sandaling ito, ang tanging nagawa niya ay magalit at gumulong sa kama. Kinabukasan, sinabi ng kanyang matalik na kaibigan kay Wen Yifan na ang kanyang matalik na kaibigan na si Xiang Lang ay bumalik na mula sa ibang bansa. Nang marinig niya na ang kanyang pinakamalaking karibal ay malapit nang magpakita, biglang nag-alala si Zenyen.
Mabilis siyang sinabihan na ilagay ang lokasyon ng kanilang pagtitipon sa kanyang bar para makakuha siya ng diskwento. Anong diskwento ang ibibigay mo? Bakit hindi 79% na diskwento? Pag-iisipan ko pa, ganoon na lang ang desisyon. Sa Huwebes, dalhin mo ang mga kaibigan mo sa barko. Bakit ka nag-enroll sa Ilan University? May kausap na ako. Hanggang sa sinabi ng karibal niyang siksiyang lang ang pangako sa pagitan niya at ni Wen Yifan. Natuklasan ni Zhen Yan ang dahilan kung bakit nag-quit si Wen Yifan noong taon na iyon para maging sa parehong universidad na kasama niya. Kaya, labis siyang nasaktan, ngunit ang katabing siksiyang lang ay masaya. Hindi na napigilan ni Zhen Yan ang kanyang nararamdaman para kay Wen Yifan at sinadya niyang matalo sa laro. Natalo na ako, sa wakas, natalo na ako. Wala na akong pinagsisisihan. Kaya, sa sandaling ito, ano ang gusto mong piliin, truth or dare? Ano ang pinakamalapit na lungsod na napuntahan ko sa pamamagitan ng eroplano? Anong klaseng tanong yan? Sino ang may pakialam? Parang hindi ka nagtanong. Ngunit sinabi pa rin ni Zhen Yan ang dalawang salita, ilan. Ang sinabi ni Zhen Yan ay nagpahinto kay Wen Yifan. Pagkatapos ng lahat, ang sakit ng biglaang paghihiwalay noong mga taon na iyon ay nanatili pa rin sa kanilang dalawa. Nalaman na noong taong iyon, matapos pumasa sa Nanda, tumakbo si Zhen Yan upang ibalita ang magandang balita kay Wen Yifan. Pumasa ako sa Information Technology Department ng Nanda. Mas maganda ang grado mo kaysa sa akin, tiyak na makakapasok ka sa aking departamento. Zhen Yan, hindi ako mag-i-exam sa Nanda. Sinabi ni Wen Yifan kay Zhen Yan na namumula ang mga mata na nag-enroll na siya sa Ilan University na pinakamalapit sa Nanda. Hindi matanggap ni Zhen Yan ang sagot na ito. Ngunit ang mas nakasira sa kanya ay nang iminungkahi ni Wen Yifan na makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko rin gusto na pumupunta ka sa BU para hanapin ako. Nakakainis din na kailangan kong lumabas para makita ka sa tuwing dumadating ka. Wen Yifan, reserba mo lang ba ako? Bumalik sa bahay si Zhen Yan na parang wala sa sarili at mula noon ay nawalan na siya ng komunikasyon kay Wen Yifan. Ngunit hindi alam ni Wen Yifan na para makita siya, hindi nag-atubili si Zhen Yan na lumipad sa Ilan. Si Zhen Yan, na dating isang purong mandirigma ng pag-ibig, ay nasira ang puso dahil sa huling paglitaw ng kanyang karibal na si Xiang Lang. Akala ni Zhen Yan ay inagaw ni Xiang Lang ang puso ni Wen Yifan. Ngunit hindi niya alam na kahit Xiang Lang ay hindi alam kung bakit biglang binago ni Wen Yifan ang kanyang gusto sa universidad ng taon na iyon. Noong taon na iyon, malinaw na gusto mong pumasok sa Nanyu University. Bakit bigla mong binago ang gusto mo sa Ilan University? Ang lihim na ito ay parang isang bato na nagpapahirap sa dibdib ni Wen Yifan na nagpapahirap sa kanyang huminga. Hindi niya sinabi ang dahilan kay Xiang Lang at pinili niyang umuwi ng mag-isa. Nang makita ang text message ni Zhen Yan para sa kanya, hindi na nagtanong pa si Wen Yifan tungkol sa dahilan kung bakit hindi siya umuwi. Samantala, sa kabilang linya, habang naghihintay, nakita ni Zhen Yan ang maikling sagot ni Wen Yifan. Labis siyang nadismaya, kaya nanatili siya sa tindahan at hindi na umuwi. Hanggang sa muling nagpakita ang matalik na kaibigan ni Wen Yifan. Gusto mo bang mag-celebrate ng bagong taon sa bahay namin? Magkasama tayong magdiwang, pero tamad akong bumiyahe ng malayo. Kung ganoon, malulungkot ka na mag-isa kang magdiwang. Balak kong matulog ng 3 araw at 3 gabi para makabawi sa mga oras na nag-overtime ako at kulang sa tulog. Nang malaman ang dahilan, mabilis na bumalik si Zhen Yan sa bahay. Sinadya niyang bumili ng maraming kahon ng regalo sa bagong taon at inilagay ang mga ito sa lamesa at pinuno ang refrigerator ng pagkain. Kung wala ako dito, tulungan mo akong ubusin ang mga pagkain sa refrigerator. Hindi naman ito tumatagal at ayaw ko namang masayang. Kung ganoon, isipin na lang natin na sabay ting binili. Magkano ba lahat? Isipin mo na lang na humihingi ako ng pabor sa iyo. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa pera. Pumasok si Zhen Yan sa kwarto nang walang sinabi. Ngunit nagpumilit si Wen Yifan na bayaran siya. Sino ang naglalagay ng bukakete ng noodles kapag nagluluto? Tinawag ni Zhen Yan si Wen Yifan sa sala at sinabing, sobra ang niluko, tulungan mo akong kumain. Sa sandaling ito, hindi pa rin nare-realize ni Wen Yifan ang malubhang problema. Hanggang sa makita niya si Zhen Yan na naglagay ng maraming bola-bolang karne, gulay at dumplings sa kawali. Nilagay mo ang buong pakete ng noodles, di ba? Ano kung ganoon? May problema ba? Hindi ako sigurado na matutulungan kita ng husto. Hindi pa nakakain si Wen Yifan ng hapunan at masarap siyang kumain. Hindi rin siya tumigil sa pagpuri sa pagluluto ni Zhen Yan. Ngunit si Zhen Yan, habang nakatingin sa malaking bolang noodles sa harap niya, ay hindi pa kumakain. Hindi bagi sabi mo gutom ka? Bakit hindi ka kumakain? Mamaya na lang ako. Kumain ka muna. Sa totoo lang, may dahilan kung bakit hindi kumain si Zhen Yan. Para lang makaabot siya sa reunion dinner kasama si Wen Yifan. Sa bahay, mabilis na naubos ni Zhen Yan ang pagkain sa harap niya na nagulat ang buong pamilya niya sa kanyang ginawa. Kadalasang napakagalang niya kapag kumakain. Anak, sa tingin ko ay may problema ang kuya mo. May lakad ako, lalabas muna ako. Si Zhen Yan ay busog na, kaya hindi niya talaga maubos ang malaking bowl ng noodles sa harap niya. Patuloy siyang nakatingin kay Wen Yifan na masarap na kumakain, na nagdulot sa kanya ng discomfort. Ang weird naman na tinitingnan mo ako habang kumakain. Ngayong gabi ay New Year's Eve, at ang hapunan ay dapat na isang reunion dinner. Ang reunion dinner ay dapat nakainin ng magkasama. Nang marinig niya ang sinabi ni Wen Yifan, muling kinuha ni Zhen Yan ang kanyang chopsticks at sabay silang kumain ng noodles
kilos sa isang mainit na kapaligiran. Sa sandaling ito, talagang naramdaman ni Wen Yifan ang init ng isang pamilya. Nang makita si Wen Yifan na nakatulog sa tabi niya, hindi siya ginising ni Zhen Yan. Hanggang sa magising si Wen Yifan at nagtanong, nakanta mo na ba ang kanta na hindi malilimutan ngayong gabi? Malapit na sa chore table, sabay-sabay tayong kumanta. Mauna ka na. Pagkatapos ng mahabang araw, matulog ka ng mahimbing at managinip ka ng maganda. Ang biro ng dalawa ay nag-init sa bagong taon. Kaya bago matulog, binati ni Wen Yifan si Zhen Yan ng maligayang bagong taon. Sa sandaling ito, talagang masaya siya. Naalala niya bigla ang pagpanaw ng tatay ni Wen Yifan. Ang malaking pagbabago na naranasan niya ay laging kasama si Zhen Yan na tahimik na nasa tabi niya. Pagkatapos, nagbago ang damdamin ni Wen Yifan. Kinabukasan, pumunta si Xiao Qiao at ang sahay ni Wen Pan para mag-greet Chinese New Year. Ay, ito ba ang kwarto ni Sang Yan? Qiao Qiao, kwarto ito ng iba, huwag tayong pumasok. Bakit ka kinakabahan? May problema ba? Napansin ni Xiang Lang na makaiba ni Wen Yifan isang yan, pero nagpumilit pa rin siya mitin ang banyo ni Sang Yan. Ang kinatatakutan mo, yun ang mangyayari. Maya-maya, tumawag si Sang Yan para sabihin kay Wen Yifan ubusin ang lugaw na iniwan niya sa kaldero. Ang dami kong biniling lugaw kanina, Nascook. Pwede bang tulungan mo akong ubusin? Hindi ko akalaing malinis pala si Sang Yan, pati banyo niya ay maayos at malinis. Napansin ng yan na lalaking naghahat kay Wen Yifan. Sa pagtatanong niya, napilitan si Wen Yifan na magkwento. Nabanggit ko lang, kaya pumunta si Xiang Lang at Xiao Qiao para mag-greet ng Chinese New Year. Kahit anong gawin, nagsiselos pa rin siya. Para hindi galit nagpa siya si Wen Yifan na lumabas at makipag-hangout kay Xiao Qiao at Xiang Lang. Bakit hindi tayo pumunta sa malayo? Pero hindi tayo pwedeng umuwi ng masyadong gabi. Bagamat may kasunduan silang magkasama sa bahay. Naramdaman ni Xiang Lang na ang saloobin ni Wen Yifan kay Sang Yan ay hindi tulad ng takot, kundi mas tulad ng kaaalala. Malinaw na naramdaman ni Xiang Lang na may mali kay Wen Yifan. Inalok siya ni Sang Yan na mag-late night meal kasama siya. Ngunit dahil kay Sang Yan, tinanggihan ni Wen Yifan ang kanyang alo. Mabilis bumaba ng kotse at tumakbo pa uwi. Anong hinahanap mo? Bakit ang aga mong umuwi? Umuwi na ako kaninang tanghali pero wala ka sa bahay. Pasensya ka na, nakalimutan kong inumin ang gamot na sinabi mong inumin ko ngayon. Bakit ka humihingi ng tawad? Bakit kailangan mong humingi ng tawad? Huwag mong isipin na sinasadya kong bilhin ang mga bagay na ito para sa iyo. Nagtanong si Sang Yan tungkol sa pagdadala niya ng mga kaibigan sa bahay. Kaya sinabi ni Wen Yifan, pwede akong tumanggap ng parusa para sa paglabag sa kasunduan sa pag-upa. Mag-trade tayo. Anong ite-trade? Bukas, magdadala din ako ng tao sa bahay para kumain. Sa ika-negatibo 23 araw ng opisyal na pagsasama nila ng kanyang ex-boyfriend, nakilala na rin sa wakas ni Wen Yifan ang kanyang magiging hipag, si Sang Zhen. Ilang minuto bago nito, si Sang Yan ay tumawag kay Wen Yifan upang hilingin na bumili ng pizza pa uwi. May gustong kumain ng pizza ngayon, bumili ka ng paborito mong klase. Hindi ba to masama? Baka ang girlfriend niya ang gustong kumain. Ayon sa hiling ni Sang Yan, pumila siya para bumili ng pizza sa isang sikat na tindahan. Ang daming tao talaga, pumila ako ng kalahating oras para lang makabili. At hindi ko makita ang kuya ko, sinabihan niya akong maghintay sa iyo sa overpass. Nakita ni Sang Yan at Wen Yifan na magkahawak kamay na naglalakad papunta sa overpass. Teleporting si Sang Yan sa overpass, gwapo at inaasahan ng lahat. Ang ganda ng timing, gusto ng kapatid ko na lumabas. Hindi matanggihan ni Wen Yifan si Sang Zhen, kaya pumayag siya at nakuha ni Sang Zhen ang gustong candy. Dahil sa pride, sinadya ni Sang Yan na hindi imbitahin si Wen Yifan na kumain ng hapunan, ngunit hindi mapakali si Sang Zhen. Mabait siya sa akin at sinabi pang kumuha ako ng gusto kong kainin. Hindi ba dapat maging magalang ka rin sa kanya? Ano ang kinalaman sa akin kung mabait siya sa iyo? Hindi mo naman siya roommate, di ba? Kung hindi ka magalang, hindi rin ako magiging magalang. Sa ilalim ng pananakot ni Sang Yan, kusang inimbita ni Sang Zhen si Wen Yifan na maghapunan kasama niya. Ate, T-Ref na lang ang itawag mo sa akin. Ang cute naman ng bihira. Hindi ba parang pang-alipin ang pangalan niya? Ang pangalan mo naman parang pang-unoch. Mas maganda kung sabihin mo yan sa harap ng tayo mo. Para mapakalma ang sitwasyon, kusa si Wen Yifan na magtanong tungkol sa paboritong universidad ni Sang Zhen. Sa hindi inaasahan, hindi lang matalino si Sang Zhen at magaling makipag-usap, kundi nabanggit niya ang isyong matagal nang nasa isip ni Sang Yan. Hindi ba mas maganda ang network at media department ng Namyu University? Lumabas na sa high school, walang naging relasyon sina Wen Yifan at Sang Yan. Ngunit ang mga matitinding chismis ay nagtulak sa kanilang dalawa sa sentro ng kontrobersya. Ngayon, kailangan nating lutasin ang isyu ng maagang pag-ibigan ninyong dalawa. Para pigilan ang mga chismis, kusang sinabi ni Sang Yan na siya lang ang may gusto kay Wen Yifan. Inakala ni Sang Yan na sa paggawa nito, babalik sa normal ang lahat. Ngunit nagkamali siya dahil ang iyang aksyon ay lubos na ikinagalit ng tiyahin na guardian ni Wen Yifan. Bakit ganyan ka kahiyahiya? Bata ka pa lang, natutunan mo ng manukso ng lalaki. Pagkatapos mong lipat ng paaralan, kailangan mong tuluyan ng putulin ang relasyon sa batang yan. Narinig mo ba ako? Sino ba naman ang makatanggi sa isang babaeng kusang loob na nahuhulog sa kanyang bisig?
Hindi kayang gawin ni Sang Yan yun, lalo na dahil ang babaeng ito ay ang moonlight ng kanyang puso, si Wen Yifan. Dahan-dahang lumapit si Wen Yifan kay Sang Yan at marahang ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Sang Yan. Hindi siya nagsalita pero halata sa mukha ni Sang Yan ang kaba. Naguluhan siya nang makita na tila nagkaroon ng bulta ang kanyang taong paghihintay sa sandaling ito. Pakiramdam niya, hindi totoo na nasa harapan niya si Wen Yifan. Wen Yifan, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ginagawa to? Pero mahigpit lang na niyakap ni Wen Yifan si Sang Yan nang walang sagot. Unti-unti niyang niyakap si Sang Yan gamit ang dalawang kamay at dumaloy ang malungkot na luha sa kanyang pisngi. Ang yak ni Wen Yifan ay nagpamanhid kay Sang Yan. Instinctively, inabot niya ang kamay niya para hawakan ang malambot na buhok ni Wen Yifan. Pero pagkatapos mag-alinlangan, binitawan niya rin. Pagkatapos, mahinang tinawag ni Sang Yan ang pangalan niya. Kaya unti-unting dumulas ang mga kamay ni Wen Yifan mula sa baywang ni Sang Yan. Walang sinabi, tumalikod siya at bumalik sa kwarto, isinara ang pinto. Ang kakaibang pagkilos ni Wen Yifan ay hindi mawaan ni Sang Yan. Nagpuyat si Sang Yan, pero si Wen Yifan ay nagkaroon ng magandang panaginip. Lumabas na bumalik ang sleepwalking ni Wen Yifan. At ang dala ng pagbalik nito ay ang hindi magandang pamilya niya. Nawala ng sariling ama, si Wen Yifan ay naiwan ng walang matatakbuhan. Ang kanyang ina ay mahina at walang pakialam, na lalo pang nagpatigas sa puso niya sa pamilya. Akala niya, ang mga regalo ng kanyang ina sa Chinese New Year ay simula na ng pagpapagaling sa relasyon nilang mag-ina. Pero nang makauwi si Wen Yifan, nalaman niyang ang dahilan ng pagmamadali kanyang ina na pauwiin siya ay para lang sa pansarili nitong kapakanan. Wala ka pa namang plano, kaya dapat tulungan mo rin ako ng kaunti. Isa ka mang babae, hindi mo naman kailangang maraming pera. Diba? Tita, kakilala ako kamakailan na isang napakayamang amo. Hindi siya masyadong matanda, 2 taon lang ang tanda sa akin. Ipinakilala na kita sa may-ari ng bahay, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa bahay. Ano bang pinagsasabi mo, bata ka? Ayaw niyang harapin sila at ayaw niyang mag-alala. Pagkatapos sabihin ang masasakit na salita, nagpa siya si Wen Yifan na umalis. Siya, na lubhang naapektuhan ng kanyang pamilya, ay hindi madaling makatakas. Sa pagkakataong ito, muli siyang nahulog sa kailaliman ng bangungot, na kinulong ang kanyang sarili sa isang magulo at madilim na kagubatan. Tanging ang malaking bolang apoy sa harap niya ang nagpaparamdam sa kanya ng init. Kaya, napakahimbing ng tulog ni Wen Yifan ngayong gabi. Ngunit si Sang Yan, sa kabilang silid, ay nagtatanong sa sarili buong gabi. Sabik siyang hintayin ang sagot ni Wen Yifan. Pero nang magising si Wen Yifan, tuluyan niyang nakalimutan ang panaginip niya kagabi. Paumanhin, pero masyado lang akong pagod kahapon. Ang sagot ni Wen Yifan ay naramdaman ni Sang Yan na parang walang pakialam. Pagkatapos, sinubukan niyang maging kalmado at sinabing hindi siya nag-aalala. Ang pagiging malamig ni Wen Yifan ay nagpagalit kay Sang Yan. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka ba magpapakita ng pananagutan? Gumamit siya ng dahilan na nasira ang puso ng kanyang kaibigan para magpatama kay Wen Yifan. Ikaw na babae, subukan mong sagutin. May yumakap sa kaibigan ko at kinabukasan nagkunwari na parang walang nangyari. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ganitong walang pananagutan, pwede bang i-report sa pulis? Isang bagong karakter ang dumating sa napakahirap na plot twist. Hindi ka ba nagdala ng payong ngayon? Gusto mo bang ihatid na kita sa bahay? Biglang sumulpot si Sang Yan sa likod, tinabig ang maliit na lalaki sa isang tabi. May payong na kami, pwede ka nang umalis. Hindi ka naman nagsiselos, di ba? Hindi naman ganyan yun, di ba? Hindi pinansin ni Sang Yan ang batang lalaki. Para sa kanya, ang isang batang lalaki na tulad nyon ay hindi pa sapat upang makipagkumpetensya sa kanya. Pero para makasigurado, tinanong niya pa rin si Wen Yifan tungkol sa background ng batang lalaki. Sino yung batang lalaki kanina? Hindi ko rin alam. Bigla siyang sumulpot sa likod ko at sinabing gusto niya akong ihatid pa uwi. Mukhang pamilyar ako sa kanya, kaya tinulungan niya ako. Sa ngayon, maraming masasamang tao ang nagpapanggap na kakilala, huwag mo siyang pansinin. Hindi alam ni Wen Yifan na ang gwapong batang lalaki na ito ang walang tirahan na nagligtas sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Lumabas na ang lalaki na ito, na hindi sanay sa hirap, ay nagpanggap na isang pulubi na nagalagala sa mga lansangan. Nagustuhan niya si Wen Yifan sa unang tingin ng dumaan ito. Nang makita niya na niloloko si Wen Yifan ng isang baliw, agad siyang sumugod at gumawa ng kabayanihan. Nailigtas niya si Wen Yifan at iniwan ang kanyang numero ng telepono. Salamat sa pagmamahal sa akin, matagal na akong hindi nag-a-acting, hindi ko akalaing may mga taong naaalala pa rin ako. Mukhang pamilyar si Wen Yifan sa lalaki, ngunit hindi niya pa rin maalala kung sino siya. Habang nag-iisip, tinawagan siya ni Sang Yan. Lumabas ka mamaya at bumili ng ilang bagay sa supermarket sa labas ng apartment complex. Bilisan mo, hindi ko kaya. Ang tono ni Sang Yan ay hindi nakikipagnegosasyon. Pagdating ni Wen Yifan sa pinto ng supermarket, nalaman niyang gusto siyang samahan ni Sang Yan sa pamimili. Samahan mo akong mamili ngayon. 23 divided GF isa 0 is approximately 1.7 pesos. Kalkulahin ko muna bago ako magpasya. Wen Yifan, nag-aaral ka ba para sa university
entrance exam sa supermarket. Ang daming math mo, hindi mo ba tapos yan sa kalahating taon? Nang makita ni Sangyan na nagkalkula pa si Wendy Fan sa pagbili ng isang roll ng tissue paper, hindi siya nakatigil. Walang imik na kanya sa estante ang isang bundle ng tissue. Bukod pa rito, lahat ng pagkain na gusto ni Wendy Fan kain, ngunit masyadong mahal ay inilagay niya sa shopping cart. Gwapo, gusto mo bang bumili cherries? Fresh na fresh ang dumating ngayon, pwede mong tikman. Sana ay makabili ka at dalhin ang iba para sa asawa mo. Nang dumaan si Wendy Fan, tinawag siya ni Sangyan. Tulungan mo akong tikman ito, kung masarap bibilhin ko. Diyos ko, napakaganda ng asawa mo. Umalis si Sangyan ng mayabang at niya ang lahat ng binili ni Wendy Fan. Pagka-uwi ni Sangyan, naalala niya na nanood si Wendy ng mga artista sa horror movie na pinanood nila noong high school. Inisip niya na gusto pa rin ito ni Wendy Fan, kaya siyang nag-play ng horror movie para sa kanya. Hindi inaasahang, ang duwag na si Sangyan ay hindi naghintay kay Wendy Fan at natakot sa mga tunog na ginawa nito. Hindi mo ba napapanood ang pelikulang ito? Nanood na tayo nito sa bio, hindi mo ba naaalala? Naalala kong nanood tayo ng pelikula, pero hindi ko na maalala kung anong pinood natin. Kaya, anong pinapanood mo? Bakit hindi mo maalala? Hindi na nga si Sangyan na sagutin ang tanong ni Wendy Fan. Sa buong pelikula, si Wendy Fan lang nakikita Sangyan. Ang magandang sandaling iyon ay nananatili pa rin sa kanyang isipan. Ngunit sa maaliwalas na kapaligiran, itinigil ni Wendy Fan ang imahe sa Gi sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Lumabas na natuklasan ni Wendy Fan na ang batang si Angsin na nagsusulat at ang batang si Cheo ay ang bida ng pelikula. Umupo ka, alam kong takot ka rin, kaya umupo ka sa tabi ko. Bakit niya idinagdag ang rin? Siya naman ang gustong manood, di ba? Nang umupo si Wendy Fan, nalaman niya na ang totoong takot sa horror movies ay si Sangyan na nakaupo sa tabi niya. Kaya, kusa siyang lumapit kay Sangyan at tahimik na umupo sa tabi niya. Takot lang ako mamaya na baka matakot ako. Nang marinig ang sinabi ni Wendy Fan, lumiwanag ang mga mata ni Sangyan. Tapos, ilagay niya ang kamay niya sa likod ni Wendy Fan. Ayos lang, nandito ako, hindi ka kailangang mag-alala. Bakit ka tumatawa? Ilang beses ka nang tumawa, hindi naman nakakatawa yon. Pagkagising ni Wendy Fan kinabukasan, nakita niya si Sangyan na paalis para maghanap ng trabaho. Naghahanap ka ba ng trabaho? Sila ang naghanap sa akin. Maraming kumpanya ang nag-aagawan sa akin. Pumili lang ako ng random na isa ngayon para kausapin. Lumabas na para magmukhang mas mahalaga sa mga mata ni Wendy Fan, kusang nag-apply si Sangyan ng trabaho sa isang game company. Ikaw ba ang nanguna sa written exam? Ako yon. Kaya, ano ang inaasahan mo sa aming kumpanya? Wala akong inaasahan. Bakit ka nag-apply sa aming kumpanya? Para maghanap ng trabaho, ano pa ba? Sa wakas, dumating na rin ang maaksyong eksena sa Hard to Cooks. Si Wendy Fan, habang sleepwalking, ay kusang hinalikan ang yan. Bago pa man makareact si Sangyan, nagpatuloy sa pag-sleepwalk si Wendy Fan. Wendy Fan, hinalikan mo ako kanina. Dali-daling hiniling ni Sangyan na panagutan siya ni Wendy Fan. Pagkatapos, sinabi niya hindi siya papayag na matalo. Kapag nagising si Wendy Fan, siguradong babawiin niya ang halik na ito. Lumabas na nag-sleepwalk si Wendy Fan ilang araw na ang nakalipas. Kahit ano pang sabihin ni Sangyan, hindi pa rin nagre-react si Wendy Fan. Hinila niya ang manggas ng kanyang damit at tumayo pabalik sa kanyang kwarto. Pagkagising ni Wendy Fan kinabuksan, parang walang nangyari at binati niya si Sangyan. Anong oras ka umuwi kagabi? Hindi mo alam? Maaga kong natulog gabi, hindi ko napansin kung anong oras ka umuwi. Hanggang sa sandaling ito, pinaghihinalaan ni Sangyan ng sleepwalk si Wendy Fan. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, sinamantala ni Sangyan ang panonood ng TV at tinanong si Wan tungkol pag-sleepwalk. Ang pag-sleepwalk ay kapag nasa malalim na tulog ka at gumagawa ako ng walang kwentang bagay sa pamilyar na lugar. Bakit alam na alam mo, dahil nag-sleepwalk din ako dati. Sinabi ni Wendy Fan kay Sangyan na nagkaroon siya ng sleepwalking matapos mamatay ang kanyang ama. Pero matagal na siyang hindi nag-sleepwalk. Paano mo nalaman na hindi ka na nag-sleepwalk pagkatapos? Wala nang nagpapaalala sa akin. Ang mga naging roommate mo pagkatapos ay hindi rin nagbanggit tungkol dito. Nang makita niyang patuloy na nagtatanong si Sangyan, nalaman ni Wendy Fan na baka nag-sleepwalk na naman siya. Kaya, pagkatapos mong umuwi kagabi, nakita mo akong lumabas. Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa ko? Nang makumpirma niya na wala siyang ginawang nakakatakot kay Sangyan, nakahinga ng maluwag si Wendy Fan. Tinanong niya si Sangyan kung ito ba ang unang pagkakataon na nag-sleepwalk siya sa harap nito. Hindi, syempre hindi. Mayroon pa ba? Isang beses pa, bigla kang tumakbo sa akin at niyakap at hinalikan ako. Biglang namula si Wendy Fan at tumalikod siya para hindi titingin kay Sangyan. Samantala, lihim na umiti si Sangyan sa tabi. Ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Hindi, mainit lang tong chicken soup. Ah, ganoon pala. Lahat naman ng umiinom ng mainit na chicken soup ay namumula. Ngunit sa lalong madaling panahon, nalaman ni Wendy Fan na nagsisinungaling si Sangyan. Hindi ba nag-i-exaggerate ka? May posibilidad na nag-sleepwalk ako at aksidenteng nabunggo kita. Ibig mong sabihin sinisiraan kita? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Tapos, tinanong niya si Sangyan kung saan niya ito hinalikan. Nang makita niyang itinuro ni Sangyan ang kanyang pisngi, hindi makapaniwala si Wendy Fan.
Batay sa tangkad nilang dalawa, kahit tumingkayad siya, hindi niya maabot ang mukha ni Sangyan. Para mapatunayan ang kanyang hinala, iminungkahi ni Wen Yifan na ulitin ang eksena. Talaga bang hindi mo ako maabot? Baka nagmali lang. Baka tumingkayad ako o baka yumuko ka. Nang makita niyang dahan-dahang lumalapit ang mukha ni Sangyan, hindi magilan ni Wen Yifan na sundin ito. Ngunit sa susunod na segundo, bumalik ang kanyang katinuan sa realidad. Ito ay hinala ko lang. Wala ka namang dahilan para lokohin ako. Sa susunod, kung mangyari ulit ito, suntukin mo na lang ako. Siyempre, hindi kayang gawin ni Sangyan ang ganoong bagay dahil tuwang-tuwa siya. Dali-daling tumakbo si Wen Yifan pabalik sa kanyang kwarto at ginamitan ng upuan ang pinto. Pag-alala sa eksena kanina, bumilis ang tibok ng puso niya at namula ang mukha niya. Kinabukasan, maagang nagising si Wen Yifan at pumunta siya sa puntod ng kanyang mahal na ama. Nagdala rin siya ng paboritong chicken soup na maisili ng kanyang ama. Ito pa rin ang lasa. Kung gusto mo pa, sabihin mo lang sa akin sa panaginip. Hindi sinabi ni Wen Yifan sa kanyang ama ang kanyang mga problema. Sinabi lang niya sa kanyang ama na mabait sa kanya ang lahat. Malungkot na umuwi si Wen Yifan at kinuha niya ang mangkok ng chicken soup na ibinigay ni Sangyan sa kanya. Binili talaga ang chicken soup na ito para sa iyo. Ang ilang maikling salita ay nagpaiyak kay Wen Yifan. Akala niya, nagkataon lang na nahulaan ni Sangyan ang kanyang damdamin. Ngunit hindi niya alam na pagkatapos niyang bisitahin ang puntod ng kanyang ama, pumunta rin si Sangyan. Tito, nakita ko na naman ang anak ninyo. Masaya ba siya sa mga nakaraang taon? 3 buwan na silang magkasama ng kanyang ex-boyfriend at nagbigay siya ng 40,000 para sa renta. Nagulat si Wen Yifan. Hindi ba 40,000 to, bakit ang dami mong binigay? Dali-dali siyang nag-text kay Sangyan para magtanong kung nagkamali ba ito. Nagkunwari si Sangyan na nagulat at sinabing sobra ang binigay niya. Ngunit tumanggi siyang tanggapin ang pera mula kay Wen Yifan. Balak mo pa bang manatili dahil sa pag-aalala na ang kanyang ex-boyfriend ay magiging kanyang long-term meal ticket? Dali-daling kinumpirma ni Wen Yifan ang petsa ng pag-alis ni Sangyan. Mananatili ako hanggang sa mabayaran mo ang utang mo. Anong utang ko sa iyo? Kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo? Dahil sa ilang maikling salita ni Sangyan, namula na naman si Wen Yifan. Lumabas na kinabukasan, paggising niya, nakalimutan ni Wen Yifan na nag-sleepwalk siya. Tinanong niya si Sangyan kung may ginawa ba siyang hindi nararapat sa niya kagabi. Nang marinig ito, sinabi ni Sangyan na umiiwas sa tingin. Hindi mo ginawa ang ginawa mo noong isang araw, pero may ginawa kang mas malala. Hindi ko sasabihin ang detalye, natatakot akong gumuho ang pananaw mo at hindi ka maniwala na kaya mong gawin ang ganoong bagay. Hindi na kailangan magpasalamat, ganoon talaga ako ka-considerate at ka-accommodating. Ang pag-aatubili ni Sangyan na sagutin ay lalo pang nagpa-awkward kay Wen Yifan. Nag-alok siya na ayusin ang problema nila gamit ang pera. Ano ako para kausapin mo gamit ang pera? Sige na, kumain ka na. Pagkatapos, pumasok ka na sa trabaho. Ang ipinadala ni Sangyan ay gusto niyang bayaran agad ang pinsalang dulot ng kanyang sleepwalking kay Sangyan. Pero wala akong pera ngayon, paano na? Mukhang matagal mo nang iniisip, kaya mag-isip muna. Bakit parang nagmamadali ka? Bakit ako magmamadali? Natatakot ako na baka hindi mo mapigilan ang sarili mo. Ang mga salita ni Sangyan ay nagpatahimik kay Wen Yifan. Para pigilan ang sarili mag-sleepwalk, nagpa siya si Wen Yifan na yayain ang matalik niyang kaibigan, si Cao Qiao, na matulog kasama niya. Sa hindi inaasahan, lampas isnero iya na pero wala pa ring senyales si Sangyan na umuna. Nadismaya si Wen Yifan lumabas sa sala, pero wala pa siya. Bigla narinig niyang bumukas ang pinto at tanong siya, "Uka na?" Pero ang mabasa sa kwarto on Jeaksu na nakasuot ng pajama. Bakit ikaw? Bakit ka dito? Pasensya na, hindi ako nakapag-abiso sa iyo. Nang makita ni Wen Yifan ang dalawang gwapong lalaki na nakasuot ng pajama ng sabay, hindi niya mapigilang mag-isip ng kung ano-ano at tumawa. Nag-text ako sa iyo, hindi mo ba natanggap? Magkasama lang kami kaya hindi namin napansin. Sige, magpatuloy na lang kayo, wag ninyo akong pansinin. Pagkaalis ni Wen Yifan, doon lang naunawaan ni Duan Jiaksu. Kaya pala pumayag si Sangyan na manatili siya sa kanyang bahay, ay para paalalahanan siya na maging maingat kay Wen Yifan. Nang malaman ni Sangyan kung kailan babalik si Wen Yifan mula sa kanyang business trip, agad niyang minadali si Duan Jiaksu na umalis. Nabook mo na ba ang return flight ticket mo? Hindi ba, dahil wala naman akong balak umuwi. Pero nabook na kita. Gusto ko pang manatili. Paano kung manatili pa ako ilang araw? Hindi mo ba napansin na simula nang dumating ka sa bahay ko, nagliwanag ang buong bahay? Nagniningning ka, para kang laking bombilya, kaya bilisan mo na. Pagkababa ni Wen Yifan mula sa eroplano, agad na lumitaw Sangyan sa harap niya. Ihahatid sana ang kaibigan ko, kaya dinaanan na rin kita. Ang galing na ng timing, hindi ko inaasahan. Mabuti na lang at may respeto ang mga roommate. Huwag palampasin ang sikat na eksena sa Hard to Cooks. Nang gabing iyon, nagkunwari si Wen Yifan na nag-sleepwalk, yakap si Sangyan. Pagkatapos ng ilang sundo ng pag-aalangan, yakap din siya ni Sangyan.
Nagpunta si Mu Chengyin, isang trainee sa istasyon ng DE, upang imbitahan si Wen Yifan na dumalo sa kanyang welcome party. Ngunit naisip ni Wen Yifan si Sang Yan, ang kanyang roommate na laging mahigpit, kaya nagpasya siyang umuwi kaagad pagkatapos ng trabaho. Ngunit nang aalis na siya, nakasalubong niya si Manager Gan. Dahil nag-aalala sa kanyang empleyado, walang imik na dinala ni Manager Gan si Wen Yifan sa Three Singers Bar. Sa komportable at nakaka-relax na kapaligiran ng bar, lumabas si Wen Yifan sa lobby para mag-relax. Lihim na lumapit din sa kanya si Mu Chengyin. Pwede ba akong tumayo sa kaliwa mo? Bakit sa kaliwa at hindi sa kanan? Dahil sa ganoong paraan, mas malapit ako sa puso mo. May ibang motibo si Mu Chengyin na nagpagalit kay Sang Yan. Kahit sino, may isip na agad ang gagamiting laro ni Mu Chengyin para makuha si Wen Yifan. At tama nga, hindi nagtagal, naghintay si Sang Yan sa labas ng bar at nakanyang nagring lasing si Chengyin sumanday Wen Yifan. Hindi ka makatayo ng tuwid, gusto mo bang tulungan kita? Bitiwan mo siya, sinasabi ko sa iyo. Agad na hinila ni Sang Yan si Mu Chengyin papasok sa kotse at dinala siya sa bahay ng walang pag-aalinlangan. Ang mga trick na yan, ginamit ko na yan 800 taon na ang nakalilipas, ikaw pa ba? Anong hinihintay mo? Hinihintay mo ba akong buhatin ka? Pagkatapos niyang harapin ang mahinang karibal na ito, bumalik si Sang Yan sa kotse. Nagkukunwari lang siya, hindi mo ba napansin? Ang mga salita ni Sang Yan ay nagpaalala kay Wen Yifan sa high school. Ang eksena kung saan sinadya ni Sang Yan na magkunwaring lasing sa harap niya. Sino ang nagsabi niyan? Parang nagkamali ako. Soft drinks lang ang ininom ko ngayong gabi. Umiti siya ng may kahulugan, nagkunwaring lasing para parusahan si Sang Yan. Paglabas ni Wen Yifan ng elevator, bigla niyang hinila si Sang Yan at niyakap ito ng mahigpit. Hindi makagalaw si Sang Yan, pero matagal na niyang nakita ang mahinang pag-arte ni Wen Yifan. Gusto mo ba akong ipursu? Anong pinagsasabi mo? Kung ganoon ang balak mo, maging tapat ka na lang, baka isipin ko pa. Nang makita ni Sang Yan na nabunyag siya, binitawan siya ni Wen Yifan at tumalikod para umalis. Naawa si Sang Yan kay Wen Yifan na lasing na at mukhang hindi komportable. Lasinggero, huwag ka na uminom ng ganyan karami sa susunod. Nang mag-graduate ka, uminom ka ng mahigit 10 bote ng beer. Ikaw ang totoong lasinggero. Kaya pala nalaman ni Wen Yifan kay Mu Chengyin na lasing si Sang Yan. At ang araw na nalasing siya ay parehong araw na nakipaghiwalay si Wen Yifan. Ang matinding sakit ni Sang Yan noong panahong iyon ay sariwa pa rin sa isip niya. Nang makita ang isang basong mainit na honey water na ibinuhos ni Sang Yan para sa kanya, may kaunting pagmamahal na lumitao sa puso ni Wen Yifan. Salamat, Kuya Sang Yan. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pwede kang manatili dito ng mas matagal. Nagising si Wen Yifan sa kalagitnaan ng bi upang uminom ng tubig, ngunit napagkamalan siya ni Sang Yan na naglalakad sa tulog. Sa tingin mo, ano ang sanhi ng sleepwalking? Maaari rin bang maging sanhi ng sleepwalking ang sobrang pag-inom ng alak? Sa isang beses lang na ito, nagpadala lang ako sa bugso ng damdamin sa isang beses lang na ito. Parang may napagdesisyonan na siya. Lumingon si Wen Yifan at nahihiyang niyakap si Sang Yan sa harap niya. Pagkatapos ay inilibing niya ang kanyang mukha sa mainit na dibdib ni Sang Yan. Naalala ang mga pinagsisisihan niya noon kay Sang Yan. Mas hinigpitan ni Wen Yifan ang kanyang pagyakap kay Sang Yan. Mas hinigpitan din ni Sang Yan ang kanyang yakap sa kanya, na sinuklian ang kanyang pagmamahal. Ang bilis ng tibok ng puso ni Wen Yifan na parang usa ay muling nagpatunay kay Sang Yan sa kanyang kondisyon. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, binitawan ni Wen Yifan si Sang Yan at bumalik sa kanyang silid ng mag-isa. Ano ba ang ginawa ko? Nagkunwari ba talaga akong naglalakad sa tulog para yakapin si Sang Yan? Talaga bang sinamantala ko si Sang Yan? Bakit ko siya niyakap? Lasing ako, ang alak ang may kasalanan. Hindi na ako iinom ulit. Kinaumagahan, nagising si Wen Yifan at sinubukang manatiling kalmado habang binabati si Sang Yan. Parang naglalakad na naman ako sa tulog kagabi. Wala naman akong ginawa, di ba? Niyakap mo ako minsan, pero medyo pinipigilan mo pa rin. Nang marinig ito, na humingi ng paumanhin si Wen Yifan kay Sang Yan. Pero sinamantala ni Sang Yan ang sitwasyon at sinadyang tuksuhin si Wen Yifan. Ang paglalakad mo sa tulog ay talagang kakaiba. May ugali ka pang manamantala ng ibang tao. Kaya ako lang ba ang sinamantala mo o ito ay ang bago mong paraan ng panliligaw? Ang nag-aalalang si Wen Yifan ay patuloy na uminom ng lugaw sa kanyang kamay. Nang makita si Wen Yifan na nagmamadaling tumatakas, hindi alam ni Sang Yan kung gaano siya kasiyahan. Sinadya niyang samahan si Wen Yifan sa trabaho upang ipagpatuloy ang pag-uusisa. Kagabi, nang iangat mo ang aking kamiseta, hindi ka ba masyadong masigasig? Kailan ko inangat ang kamiseta mo? Paano mo nalaman na hindi mo ginawa? Ang tanong na ito ay halos nagpabunyag kay Wen Yifan. Mabilis siyang sumagot kay Sang Yan, hindi ba ikaw ang nagsabi? Niyakap lang naman kita. Pagkatapos ng 186 araw na opisyal na magkasama sa isang bahay, matagumpay na umakyat si Wen Yifan sa kama ng kanyang dating kasintahan. Sa pagtingin kay Sang Yan na malapit, walang magawa si Wen Yifan kundi iangat ang kumot upang kumpirmahin kung lumampas na siya sa hangganan. Siguradong naglakad ako sa tulog sa kalagitnaan ng gabi at nagkamali ng pagtulog sa kama. Walang ibang posibilidad, eksakto iyon. Sinamantala ni Wen Yifan ang pagkakataong hindi pa bukas ang mga mata ni Sang Yan. Sinubukan niyang tanggalin ang kamay nito sa kanyang katawan at balak niyang tumakas. Ngunit pagkaupo pa lang niya, mabilis siyang hinila ni Sang Yan pabalik ilalim ng kumot.
Si Wen Yifan ay natakot, lumingon upang kumpirmahin na hindi pagising si Xingyan. Pagkatapos, sa wakas ay matagumpay siyang nakatayo at aalis na sana. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag siya ni Xingyan. Wen Yifan, bakit ka nandito? Magpaliwanag ka. Habang tinitingnan si Xingyan na inaantok, sinabi ni Wen Yifan sa kanya na nananaginip lang siya. Ang lahat ay isang ilusyon lang ni Xingyan. Mukha ba akong tanga sa tingin mo? Matulog ka na ulit, paggising mo, hindi na magiging ganito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagmamadaling tumakbo si Wen Yifan pabalik sa kanyang silid, ngunit si Xingyan sa kama ay may nakakahiyang ngiti. Kaya pala, ang ina ni Wen Yifan ay pumunta sa istasyon ng telebisyon upang hanapin siya. Paano ka nakapasok dito? Anak, nanay mo ako. Nanay mo ako, kaya hindi pwedeng walang pakialam sa nararamdaman mo. Anak, please, huwag ka nang magalit sa akin. Nagdala ako ng ilang paborito mong pagkain. Ang peking pag-aalala ng kanyang ina ay kinaiyamutan ni Wen Yifan. Ayaw na niyang maniwala sa sinasabi ng kanyang ina, ngunit ang pagnanais na mapanatili ang relasyon ng mag-ina ay nagdulot ng malaking mental na pasan sa mabait na dalaga. Kinabihan, kauwi ni Wen Yifan, muli siyang nagpakita ng sintomas ng paglalakad sa tulog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik sa kanyang silid, kundi dumiretso siya sa kwarto ni Xingyan. Pagkatapos niyang iwasan si Xingyan, pumunta pa rin si Wen Yifan sa harap ng kama nito. Ang kwarto mo ay nandoon. Sabi ko sa iyo, ang kwarto mo ay nandoon. Nang hindi alam ni Xingyan kung ano ang gagawin, biglang lumingon si Wen Yifan at bumalik sa kanyang silid. Sa pag-alala sa kakaibang pag-ugali ni Wen Yifan ngayong gabi, biglang nagsisi si Xingyan na pinigilan niya ito. Kaya, maliban sa kanyang sariling kwarto, 3 beses niyang nilock ang lahat ng pwedeng ilock na pinto sa bahay. Pinag-isipan din niyang balutin ang lahat ng sulok ng mesa sa sala. Kinaumagahan, nagulat si Wen Yifan na hindi niya nakita si Xingyan. Nakita lang niya ang almusal na hugis-uso na iniwan nito para sa kanya. Unti-unti na siyang nasanay na maghanto ng almusal para sa kanya. Ito pa rin ang strawberry milk na iniinom niya araw-araw. Umuwi si Wen Yifan mula sa trabaho. Ang pag-alala taong iyon ng tahimik na binago ni Wen Yifan ang kanyang pinili sa Ilan University ay dulot ng matinding sakit sa puso ni Xingyan. Sa pagtingin sa ni Xingyan dahil pagpili ng kakapatid ng Lan, sakas ay naan ni Wen Yifan kung gaano palalim ang sakit na dulot ng kanyang desisyon na makipaghiwalay noon. Pagbalik niya sa kanyang silid, hindi niya napigilan ang kanyang luha. Ang pakiramdam ng pagkakala at pagsisisi ay nagpaulit ng kanyang sleepwalking. Tumayo siya, lumabas ng silid at dumiretso sa pintuan ng silid ni Xingyan. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan siyang humiga sa bakanting espasyo na inihanda ni Xingyan para sa kanya. Hindi pinansin ni Xingyan ang walang katuturang sinasabi ni Wen Yifan. Diretsong inilagay ni Xingyan ang kanyang kamay sa namumulang mukha ni Wen Yifan. Kaya pala, matapos siyang mag-sleepwalk at matulog kasama ni Xingyan ng isang gabi, takot si Yifan na harapin ito. Sinubukan niyang umalis ng palihim, ngunit hindi siya pinayagan ni Xingyan. Tinawag ni Xingyan si Wen Yifan habang paalis na sana. Nagpaliwanag si Wen Yifan na hindi niya sinasadya ang matulog sa tabi ni Xingyan. Bukod pa rin, bala niyang umalis pagkatapos niyang magising. Hinila siya ni Xingyan pabalik sa kama. Nang makita na ibinabato ni Wen Yifan ang lahat ng kasalanan sarili nito, hindi na nakatiis Xingyan. Naisip ni Xingyan na sa araw, hindi pa rin alam ni Wen Yifan kung paano siya haharapin. Sinabi niya kay Xingyan na uwi siya ng gabi, ngunit pumayag siyang mamili kasama si Mu Chengyin. Hindi naintindihan ni Mu Chengyin ang mahigpit na paraan ni Xingyan sa pagtrato sa kanyang kasama sa kwarto. Sa huli, magkasama lang sa kwarto sina Wen Yifan at Xingyan. Ang sobrang pagkontrol ni Xingyan ay nagparamdam kay Mu Chengyin na itinuturing talaga nito si Wen Yifan bilang kanyang kasintahan. Kaya, sinadya ni Mu Chengyin na banggitin sa harap ni Wen Yifan ang isang babaeng gusto ni Xingyan noong high school. Ang gawa-gawang kwento ni Mu Chengyin ay agad na napansin ni Wen Yifan na siya ay nagsisinungaling. Pagkatapos ng lahat, paano mailalantad ng isang mapagmataas na tao tulad ni Xingyan ang kanyang kahinaan sa harap ng ibang tao? Nang makita na walang reaksyon si Wen Yifan sa kanyang sinabi, nagpatuloy si Mu Chengyin na magdagdag ng panggatong. Ngunit sinabi ni Wen Yifan kay Mu Chengyin na ang kagandahan ng unang pag-ibig ay nagparamdam sa kanya na hindi ganoon si Xingyan. Gusto lang niyang maging masaya ang kabilang partido at hindi kailangan ng kapalit. Pag-uwi ni Wen Yifan, maingat siyang tumingin kung nasa bahay si Xingyan. Sa kasamaang palad, nakita niya si Xingyan na katatapos lang maligo. Hindi ba nagkasundo tayo na hindi ka magiging hubad sa common area? Hindi ba masyado na akong mapagparaya? Niyakap na kita, ano pa ang pinagkaiba kung may suot akong damit o wala? Ang mga salita ni Xingyan ay nagpagulo kay Wen Yifan. Nagagalit na nagbug si Wen Yifan nang hindi siya binitawan ni Xingyan. Mabilis siyang pinigilan ni Wen Yifan at sinabi sa kanya na magbigay ng kondisyon. Pakisuyong panatilihin ang iyong distansya sa ibang mga lalaki. Hindi inakala ni Wen Yifan na hihingi ng ganoong kahilingan si Xingyan. Sa pag-iisip nito, mabilis siyang sumang-ayon at tumakbo pabalik sa kanyang silid. Naalala na hindi pa siya hinawakan ng sinumang lalaki. Inamin ni Wen Yifan na ang kanyang saloobin kay Xingyan ay talagang iba sa iba. At mukhang itinuring na siya ni Xingyan bilang kanyang kasintahan. Ito ang unang beses na nahawak kamay sila matapos ang 208 araw na pagsasama.
gusto mo akong lusubin. Kung matapang ka, lumapit ka. Ang mainit na hininga Zengyan ay humihip sa kanyang tanya, ngunit hindi naglakas loob si Wen Yifan na lumingon at tingnan siya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Wen Yifan na wala siyang ganoong intensyon. Kaya pala hindi ka matapang. Kaya pala mahina ka. Lumingon si Wen Yifan at saktong nakita niya ang nagniningas na tingin ni Zengyan. Kaya pala, aalala si Wen Yifan tungkol sa kanyang sleepwalking. Ikinuwento niya ang tungkol dito sa kanyang madaldal na kasamahan sa trabaho. Ang ibig mong sabihin, niyakap ng isang lalaki ang kaibigan mo, nahulog sila magkasama buong gabi, at sinabi pa ng lalaki na siya ang dehado. Bukod pa rito, sinadya pa ng lalaki na maligo at lumabas sa harap ng kaibigan mo na hubad. Sa harap ng isang malaking kagandahan tulad ni Wen Yifan, na natili siyang kalmado, ang kanyang mga kasamahan ay nagtaka tungkol kay Zengyan. Niyakap ang kaibigan ni Wen Yifan ng isang lalaki buong gabi. Natulog lang sila ng isang gabi, wala silang ginawa, nagyakapan lang sila. Hindi ba si Senior Zengyan iyon? Nahiya si Wen Yifan at gusto niyang magtago sa ilalim ng lupa, ngunit patuloy pa rin sa pag-uusap ang kanyang mga kasamahan. Sa tingin ko, gusto lang niyang manligaw, ngunit ang paraan niya ay masyadong luma at hindi maganda. Ngunit si Wen Yifan ay nalilito at lalong nabalisa. Naalala niya ang saloobin ni Zengyan sa kanya nitong mga nakaraang araw. Naramdaman ni Wen Yifan na ang kanyang impresyon kay Zengyan ay laging maganda. Napakasay niya, kaya pakiramdam ko ay parang mga bituin si Zengyan sa kalangitan na nararapat sa mas mahusay na tao. Habang ako, isang babae na may mga problema at iniwan ng sariling pamilya, ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal na ibinibigay sa akin ni Zengyan. Sa pag-iisip nito, kinuha Wen Yifan ang kanyang tapang upang sabihin kay Zengyan, ang kasalukuyang sitwasyon ko ay hindi angkop para makasama sa iba. Kaya humihingi ako ng paumanhin, bilis ako aalis at maghahanap ng isang kwarto na apartment para manirahan ng mag-isa. Kahit na nagpasya si Wen Yifan lumipat, wala talaga siyang ganang maghanap ng bahay. Napansin ni Xiao Qiao ang pag-aalaga ni Zengyan kay Wen Yifan. Nadama niya na hindi masama ang kanilang relasyon. Umaasa siya na pag-isipan ni Wen Yifan ng mabuti ang kanyang desisyon kung lilipat ba o hindi. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Xiao Qiao at natuklasan na nawala na si Wen Yifan. Nagulat siya nang buksan niya ang pinto ng kwarto ni Zengyan at natuklasan na natutulog si Wen Yifan sa kama nito. Dinala niya si Wen Yifan sa doktor, ngunit sinabi ng doktor na walang dapat ipag-alala. Sa kasalukuyang kalagayan ni Wen Yifan, mas ligtas may kasama sa kwarto na mag-aalaga kaysa sa manirahan mag-isa. Upang matulungan si Wen Yifan na mabawasan ang kanyang stress at ihinto ang paglalakad sa tulog, iminungkahi ni Xiao Qiao sa kanyang matalik na kaibigan na magka-love life. Kausapin mo siya ng maihalong lambing at kapag nagsalita siya, sagutin mo siya. Ngunit kailangan mong magpakita ng interes sa kanya nang hindi masyadong halata. Kahit napakiramdam ni Wen Yifan na masyadong pilit ang paggawa nito, nakinig pa rin siya sa bawat salita ni Xiao Qiao. Nang marinig na si Zengyan ay nagda-drive ng lasing, biglang nakaramdam ng pagkawala si Wen Yifan. Gaya ng dati, bumili siya ng hapunan para sa dalawa at hinintay si Zengyan na umuwi. Nag-order ako ng takeout, masyadong marami. Gusto mo bang kumain kasama ako? Nagulat si Zeng ngunit umupo rin. Ayaw mong uminom ng aking lugaw, gusto mo pa akong kumain ng iyong pizza. Nang makita si Zengyan na nagbibilang ng ganoon, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na saya si Wen Yifan. Kusang loob niyang tinanong ang horoscope sign ni Zengyan, ngunit agad siyang pinutol ni Zengyan. Paano ang tungkol sa paglalakad sa tulog? Ano ang sinabi ng doktor? Sinabi ng doktor na kung may kasama sa kwarto, mas mainam na bantayan siya ng kasama sa kwarto. Kaya ang ibig sabihin, hindi pwedeng wala ako. Matigas ang ulo ni Wen Yifan at hindi umamin. Ito ay nagpamangot kay Zengyan sa tabi niya at tinanong siya kung gusto pa niyang lumipat at sinabi sa kanyang maging tapat. Hindi na rin ako masyadong gustong lumipat. Ang ganoong sagot ay nagparamdam kay Zengyan ng matinding kasiyahan. Ang mga lalaking Capricorn ay talagang mahusay. Base sa impormasyong nahanap niya, hindi siya nagkamali. Ang dalawa ay nagkatinginan at mumiti ng may pag-aalinlangan na nagpahirap sa gabing ito. Ngunit hindi inasahan ni Wen Yifan na pagkatapos niyang magkaroon ng magandang simula kay Zengyan, ang kanyang magiging biyenan ay magdadala ng isang dalaga sa bahay. Tumingin sa paligid ang ina ni Zengyan, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili kay Wen Yifan. Nagkita na ba tayo dati? Pakiramdam ko ay pamilyar ka. Nagkita na po kami, magkabatch po kami sa high school. Naalala ng ina ni Zengyan na si Wen Yifan ang babaeng pinakamamahal ng kanyang anak noong high school. Nagmamadali siyang tanong kay Zengyan kung si Wen Yifan ba ang kanyang kasintahan. Sa ngayon hindi pa, ngunit sa hinaharap, sigurado. Inisip ni Wen Yifan na hindi siya mahal ni Zengyan. Hindi niya napinanasb na ang pagkain sa kusina. Nalungkot si Wen Yifan sa pag-isip na nagde-date si Zengyan at masaya. Ngunit sa oras ng hapnan, hindi lamang bumalik si Zengyan, kundi nagdala pa siya ng maming masasarap na pagkain mula sa labas. Nang makita si Wen Yifan na naghihintay kanya para kumain, si Zengyan na aalis na sana para maligo ay bumalik sa sala. Gustong-gusto ni Wen Yifan na malaman kung paano naging ang date ni Zengyan, ngunit hindi niya ito tanong. Kaya ginamit na lang niya ang dahilan na masyadong malaswa ang suot ni Zengyan. Alam kong ang mukha kong ito ay madaling magpabiktima ng krimen sa iba.
Pero lahat naman tayo ay matatanda na, hindi ba dapat magkaroon tayo ng kaunting pagpipigil sa sarili? Wala talaga akong pagpipigil sa sarili. Natatakot akong magkasala. Ang biglaang sagot ni Wendy Fan ay nagpahiwatig kay Xingyan ng kakaibang amoy. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Wendy Fan at pinilit itong magpaliwanag. Ang numero 1 ay talagang numero 1, ngunit bakit ko dapat subukan? Nang makita si Wendy Fan na labis na napahiya, ngumiti si Xingyan. Gusto kong ligawan si Xingyan, gusto kong magpatuloy sa isang beses. Hindi na kailangang mag-isip pa, tumakbo na lang sa tabi niya. Maligayang kaarawan sa iyo. Ito ang unang kaarawan na naranasan ni Wendy Fan sa loob ng 0 taon. Hanggang sa sinabi ni Xingyan ang maligayang kaarawan. Sa wakas ay natukoy na niya ang kanyang nararamdaman para kay Xingyan. Kaya tinawag niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Xiao Qiao at sinabi sa kanya ang kanyang desisyon na ligawan si Xingyan. Siguradong hindi siya gusto ng matinding panliligaw. Kaya hindi ka dapat masyadong masigasig, pero hindi ka rin dapat masyadong malabo. Bagamat hindi siya gurado sa panliligaw kay Xingyan, sinabi sa kanya ni Xiao Qiao na maging optimista. Kailangan mo siyang paasahin paminsan-minsan para maramdaman niya na may pakialam ka sa kanya. Kakailanganin kanya na parang isang sapot ng gagamba. Hindi siya makakaalis at hihintayin mo na lang siyang umamin. Kaya pala, kaarawan pala ni Wendy Fan ngayong araw. Umuwi siya ng gabi, ngunit natuklasan nagising pa si Xingyan. Wendy Fan, kunin mo nga sa akin ang box sa refrigerator. Sobrang kinabahan si Xingyan. Pinanood niya si Wendy Fan na binubuksan ang refrigerator at mabilis siyang umupo sa sofa. Hindi alam ni Wendy Fan na ang nasa loob ng box ay birthday cake na binili ni Xingyan para sa kanya. Inilagay niya ang box at tumalikod upang umalis, ngunit tinawag siya ni Xingyan. Kainin natin ito ng magkasama. Binuksan ni Wendy Fan ang box at ang sorpresang dumating ay nagpabigla sa kanya. Ito ba ay binili mo para sa akin? Kumuha lang ako ng isa dahil nadaanan ko. Ang pagiging masinop ni Xingyan ay nagparamdam kay Wendy Fan ng matamis na damdamin. Mula nang mawala ang kanyang ama, hindi na nagdiwang ng kaarawan si Wendy Fan. Ang kaarawan para sa kanya ay isang bagay na malayo at hindi maabot. Nakalimutan na nga niya kung paano ipinagdiriwang ang kaarawan. At ngayon, ang lalaki sa harap niya ay nagbalik na niyang mga alaala na nagparamdam sa kanya ng matinding init. Kusang loob na hiling ni Wendy Fan kay Xingyan na hawakan ang cake para makuhanan niya ito ng litrato. Pwede mo ba itong hawakan para makuhanan ko ng litrato? Huwag mong kuhanan ang sarili mo. Hindi alam ni Xingyan na hiniling na pala siya ni Wendy Fan sa kanyang birthday wish. Kaya, nang ihipan ni Wendy Fan ang mga kandila, sabik na sabik si Xingyan na tanungin ang kanyang birthday wish. Ano ang hiniling mo? Kapag sinabi, hindi na matutupad. Kung hindi mo sasabihin, paano kita matutulungan na matupad iyon? Nahulaan ba ni Xingyan ang nasa isip ko? Hindi naglakas loob si Wendy Fan na isipin iyon dahil nasaktan niya si Xingyan ng malalim noon. Nagbigay siya ng isang dahilan para lang makatakas sa sitwasyon. Ngunit sinabi niyan, sige na, akala ko pa naman gusto mo akong maging boyfriend mo. Tinamaan sa puso, tiningnan ni Fan si Xingyan ng mataman, ngunit wala pa ring lakas ng loob na umamin sa kanya. Tahimik silang umupo sa sofa at kumain ng cake. Ang cake ni Xingyan ay nagpangiti kay Wendy Fan ng todo. Hindi niya talaga mapigilan ang kanyang ngiti. Dapat mong malaman na ito ang pinakamasarap na cake na kinain niya sa loob ng 0 taon. Ang kaakit-akit ng ngiti ni Wendy Fan ay nagpabighani kay Xingyan. Hindi niya mapigilan ang pagnanais na halikan siya. Sa huli, hindi siya nakapagpigil, inabot ang kanyang kamay, hinaplos ang ulo ni Wendy Fan at sinabing, maligayang kaarawan. Hindi ba ito ang ibig sabihin ng Frost? Kaya pala, naalala ni Xingyan ang lahat tungkol sa kanya. Ang kanyang palayaw ay Frost dahil gusto ito ng kang ama. Sa araw ng aking kapanganakan, dahil ito ay panahon ng Frost, kaya binigyan niya ako ng ang pangalan. Naalala ang bawat sandali ng alaala niya kay Xingyan, nagpa siya si Wendy Fan na hindi na siya pwedeng umupo na lang at maghintay. Gusto niyang kusang loob na manligaw kay Xingyan. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang maliit na plano ay nabasa na ni Xingyan. Sa ngayon, may isang babae na gustong manligaw sa akin, ngunit wala ang oras. Bukod pa rito, wala akong oras para alalahanin ang mga problema ng ibang tao. Naintindihan na ni Wendy Fan. Gusto ni Xingyan na kusang loob siyang sumabit. Tulad ng inaasahan, nagpa siya si Wendy Fan na iayain si Xingyan sa labas para sa kanilang unang date. Narinig ko mula sa mga kasamahan ko na may masarap na restaurant malapit sa iyong opisina. Sa tingin ko, kung may oras tayo, pwede tayong kumain ng magkasama. Kuya yan, pakilala mo naman ako. Ito ba ang ate? Ang pinakababalita sa Difficult to Cooks ay kusang uman si Xingyan kay Wendy Fan. Sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang gusto ko. Napakagandang ng mag-asawa. Namula ang mga mata ni Wendy Fan habang inaalala ang 0 taon ng kanilang hiwalayan. Sa wakas, pinayagan na rin siya ng langit na makabalik si Xingyan sa kanya, kaya masayang masaya si Wendy Fan. Para mabayaran ang sakit na dulot ng kanilang paghihiwalay kay Xingyan, nagpa si Wendy Fan na mula ngayon, siya na ang magsasabi ng mga matatamis na salita ito para kay Xingyan. Ngayon, pareho na tayong nagmamahal sa isa't isa. Kaya pala, si Wendy Fan ay kusang loob na naglaro ng online game para lang ligawan si Xingyan.
Ngunit ang dalagang ito na hindi pa nagkaroon ng pag-ibig ay hindi pa niya iaya si Xingyan na bumuo ng isang koponan. Ito ay nagpabalisag sa kanyang tagapayo. Kapag naglalaro ka kasama ang isang lalaki, mararamdaman nila ang pagmamahal kapag inaalalayan nila ang isang babae. Kahit gaano ka pa kahina maglaro, hindi ka nila sasabihan ng kahit ano. Hindi, dahil ang taong ito ay napaka-espesyal. Ang matigas ang ulo na si Wen Yifan ay ganap na walang kaalaman tungkol sa pag-ibig. Ito ay hindi lang nag-aalala sa kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin kay Xingyan na hindi mapakali. Pwede mo akong ligawan. Nang makita ni Xingyan si Wen Yifan na umakyat ulit sa kanyang kama, ngumiti na lang siyang pilit. Kahulugan bagaman naiintindihan niya na gusto ni Wen Yifan, ang sakit ng paghihiwalay ay hindi niya kayang tiisin ang isa pang kawala. Gayon din siya, gusto ni Xingyan na pagkatapos niyang malinaw na matukoy ang kanyang nararamdaman, tuluyan na niyang ibibigay ang kanyang sarili sa kanya. Nagising si Wen Yifan kinabukasan at natuklasan na natulog siya sa kama ni Xingyan. Habang si Xingyan ay natulog sa sofa sa sala, siya, niyakap ni Wen Yifan ang liig ni Xingyan, ngunit sa kanyang nag-aalalang tingin, wala siyang ginawa. Ito ay pabalisag kay Xingyan. Hinawakan niya si Wen Yifan na alis na sana at niyakap ito ng mahigpit. Ang galaw sa lalamunan ni Xingyan ay nagbubunyag ng kanyang kalooban. Tiningnan ni Wen Yifan si Xingyan ng malapitan, ngunit hindi pa rin naglakas loob na sirain ang napakipis na papel. Ang pagiging makupad ni Wen Yifan ay nagpagalit kay Xingyan. Alam niya na ang paghihintay kay Wen Yifan na umamin ay mas mahirap pa kaysa sa pag-abot sa langit. Kaya, kusang loob siyang pumunta sa BU, kung saan nagtatrabaho si Wen Yifan at pinili ang isang hindi sinasadyang pakita. Habang kumakain ng BU noodles, biglang lumabas sa isipan ni Wen Yifan ang mga matagal ng aala ni Xingyan. Ayaw na niyang pigilan ang kanyang damdamin para kay Xingyan at hindi na niya napigilang tawagan siya. Kung liligawan mo ako, pag-iisipan ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang sitwasyong ito, pag-isipan mo. Sa susunod na sandali, ang lalaki na naghihintay sa kanya sa loob ng 10 taon ay lumitaw sa kanyang harapan. Sino ba ang makakatanggi sa unang imbitasyon ng isang white moonlight goddess? Hindi mapigilan ni Xingyan ang imbitasyon. Ang puting liwanag sa kanyang tawan ay mo'y panpabangon ibinigay na. Ang makahulugang ngiti ni Wen Yifan ay nagpagda sa gabi. Ngunit si Xingyan ay naiinis. Hindi niya inakala na ang lugar kung saan unang inimbita siya ni Wen Yifan na kumain ay isang napaka-espesyal na lugar. Sa katunayan, ito ay ang restaurant kung saan nag-ornisa ang kanyang kumpanya ng isang farewell party. Para kay Xingyan, kahit sapat pa ang ipapakain sa kanya, masarap iyon. Kaya, hindi niya kayang tanggihan ang kabaitan ni Wen Yifan. Ngunit nang makapasok ang dalawa sa restaurant, agad silang napansin ng ilang kasamahan mula sa kumpanya. Manager, di ba? Dali, halika at umupo kasama namin. Hindi matanggihan ni Xingyan ang kabaitan ng kanyang mga kasamahan, kaya napilitan siyang umupo sa mesa kasama si Wen Yifan. Sa mapanabik na tingin ni Xingyan, biglang sabi ni Wen Yifan, hindi siya asawa ko, kaibigan lang ako. Napagtanto ni Xingyan sa sinabing ito na hindi pa handa si Wen Yifan na tanggapin siya. Agad na lumingon si Zheng Keja para biruin si Xingyan. Gayunpaman, hindi man lang siya tinignan ni Xingyan at agad niyang kinuha ang menu at iniabot ito kay Wen Yifan. Ang kakaibang pakikitungo na ito ay nagparamdam kay Zheng Keja na hindi ordinaryo ang relasyon ng dalawa. Kahit na naiinis siya para manatili sa trabahong ito, sa unang pagkakataon ay kusa siyang nakipag-usap kay Wen Yifan. Ngunit tumanggi si Wen Yifan na tulungan ang nakababata niyang babae na manatili sa kanyang trabaho. Nang mapansin na hindi siya pinapansin ni Wen Yifan, nag-alala si Zheng Keja. Agad niyang tinanong si Wen Yifan kung nagde-date ba sila ni Xingyan. Nang makakuha ng isang negatibong sagot, naging mayabang muli si Zheng Keja. Nasa malabong yugto pa lang kayo, di ba? Kahit ano paman, tiyak na may gusto siya sa'yo. At plano ko pa naman siyang ligawan. Maliban sa pagiging mayaman, siya rin ang pinakamabilis na na-promote sa kumpanya sa loob ng 3 buwan. Sa puntong ito, naunawaan ni Wen Yifan ang saloobin ni Xingyan sa kanya. Anong nangyayari? Wala pa namang nangyayari, di ba? Ang mga panunukso ni Xingyan ay hindi para ilagay sa alanganin si Wen Yifan, kundi para mas mapalapit siya sa kanya. Nasa business trip si Wen Yifan sa BU at hindi siya makakabalik sa bisperas ng Pasko para makasama si Xingyan. Nagbati sila ni Xingyan ng good night at gumuhit siya ng mansanas sa kanyang notebook para ibigay sa kanya. Hindi ko ba nasabihan na mapaglaro ang batang yan na si Xingyan? Nagkunwari si Xingyan na humingi ng tulong kay Wen Yifan para hanapin ang kanyang telepono, ngunit bigla niyang nahagkan ang mga labi nito. Xingyan, maaari mo ba akong ligawan ng mas malinaw? Sa huli, pagkatapos na maging opisyal na magkasintahan sina Xingyan at Wen Yifan, ginamit nilang dahilan na gabi na para magkasma sa isang hotel. Ngunit para kay Wen Yifan, palaging mayroong isang hindi nakikitang hangganan sa pagitan nilang dalawa. Upang matulungan si Wen Yifan na lampasan ang hangganan na iyon, kusa siyang inanyayahan ni Xingyan na pumasok sa kanyang bahay. Kaka-official lang natin at natatakot akong baka hindi ka maging masaya kung papasok ako sa personal mong espasyo. Kumusta na ang trabaho mo? Sinaway ni Xingyan si Wen Yifan dahil hindi niya
inaalagaan ang kanyang sarili. Ang bilog-bilog niyang mukha na pinataba ko ay pumayat ulit. Malinaw sa kanyang mukha ang pag-aalala at gusto niyang lagyan ng gamot si Wen Yifan. Habang nakikita si Wen Yifan na nag-aalala at nagtatanong kung natanggap niya ang cake na ibinigay nito, may lumabas na masamang ideya sa isip ni Zeng Yan. Sinadya niyang utusan si Wen Yifan na hanapin ang kanyang telepono para lang hintayin ang sandaling ito. Nagdahilan si Wen Yifan na nahihiya siya at nagpunta sa kusina para hugasan ang mga mansanas. Namula ang kanyang mukha at bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa sinabi ni Zeng Yan. Nang makita si Zeng Yan na umorder ng 3 pizza para sa sarili niya, nalito si Wen Yifan at sinabi sa kanya na uuwi na siya pagkatapos niyang kainin ang mansanas. Kaya, maaari ba nating dahan-dahanin ang pagkain ng pizza? Maaari mo ba akong bigyan ng kalahating oras pa? Maaari bang magstay ka pa ng kaunti? Habang kinakain ni Wen Yifan ang pizza na binili ni Zeng Yan, nakaramdam siya ng matinding tamis sa kanyang puso. Nagtataka siya kung paano nakabili si Zeng Yan ang ticket sa tren na matagal nang sold out. Nalaman mo na ba na hindi ako makakauwi last week? Hindi, inili ko na lang. Kung ganon, gagawin ko rin yan mula ngayon. Ang pagtugon ni Wen Yifan ay nagparamdam kay Zeng Yan ng matinding kaligayahan. Ito ang kaligayahang pinakahihintay niya sa loob ng 0 taon at ngayon ay nasa kanya na. Pagkatapos, marahang hinaplos ni Zeng Yan buhok ni Wen Yifan at sinabihan siyang bumalik na sa kanyang kwarto ng maaga. Ang hindi niya alam, pagbalik ni Wen Yifan niyang kwarto, agad na nagpadala ang kanyang matalik na kaibigan na si Yao Qiao ng voice message. Si Zeng Yan ay nagpost sa moments niya at mayroon na siyang girlfriend. Wala ka namang sinabi, kaya siguradong hindi ikaw ang girlfriend niya. Sino ba? Nang yumuko si Wen Yifan at tumingin, nalaman niya na matagal nang inilan ni Zeng Yan ang kanyang sarili. Ipinagtapat niya kay Xiao Qiao na sila na ni Zeng Yan. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa front desk ng hotel para mag-check out. Hindi nila iniwasan ang kakaibang tingin ng kanilang mga kasamahan. Nandito ka ba para magtrabaho o para manligaw? Umiti si Qianmin na parang may alam siya, ngunit si Mu Yinseng na nasa likod niya ay hindi maintindihan ang nangyayari. Mabait si Ate Yifan, kaya hindi magagalit pero dapat mo ring isin ang naramdaman niya. Kung ganyan ka manligaw, hindi na nakakagulat na wala itong epekto. Pinaparisan mo lang ang tao. Hindi na pinansin ni Zeng Yan ang pagiging isip bata na ito dahil para sa kanya, hindi ito mahalaga. Sa kasalukuyan, nagmamahalan na sila ni Wen Yifan at hindi na kailangang magpaliwanag sa iba. Pagbalik sa bahay, ibinigay ni Wen Yifan kay Zeng Yan ang birthday gift na matagal na niyang inihanda. Hindi mo ba gusto? Kung ganoon, palitan ko na lang ng iba. Sino nagsabing hindi ko gusto? Maraming regalo ang natanggap ngayong taon. Kung susiin, ito ang pangalawa sa pinakagusto ko. Sa pag-alala sa bigla ang halik kahapon, nahihiyang umiti si Wen Yifan. Nang matapos si Zeng Yan na lagyan siya ng gamot, gusto na niyang balik sa kanyang kwarto para magpahinga. Maligo ka na at pagkatapos ay bumalik ka dito para hanapin ako. Masyado ba itong mabilis? Para lang sa paglagay ng gamot, araw-araw, si Wen Yifan na umiibig ay parang nalulunod sa matamis na pulot. Malaya niyang inamin ang kabutihan na ibinibigay sa kanya ni Zeng Yan. Ang kabutihan niya sa akin araw-araw ay parang pag-amin ng pag-ibig. Kaya niya ba iyon? Ang mga salita ni Wen Yifan ay lubos na ikinabigla ni Mu Yinseng. Dinala ni Zeng Yan si Wen Yifan para makilala ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit kakaiba, walang sino man sa kanila ang nakakita sa katotohanan na nagde-date sila. Sa huli, sino ba naman ang mag-aakala? Ang dalawang tao na nagkakala sa loob ng higit 1 taon ay parang dalawang magkakaibagay. Kaya paano kaya sila magkaroon ng spark ng pag-ibig sa panahong ito? Ang unang date ni na Wen Yifan at Zeng Yan ay ang pagsakay sa Ferris wheel. Narinig ko na kapag ang mga magkasintahan ay nag-ikan sa tuktok ng Ferris wheel, magsasara sila habang buhay. Ayon sa alak, ang mga magkasintahan naghalikan sa pinakamataas posisyon ng Ferris wheel ay makakatanggap ng hiling na magkasama sila habang buhay. Ang hindi naasahang halik ni Zeng Yan ay nagpalubog ni Wen Yifan. Gaano katamis ang sandaling ito? Kailan pa naging kulay rosas ang buhay? Kahit na ipinikit niya ang kanyang mga mata, naiisip pa rin niya ang eksena kung saan hinalikan siya ni Zeng Yan. Kilala mo ba ang good night ng bamboo pin? Naramdaman ni Wen Yifan na kahit ang demonyong si Saksingde ay hindi na siya kayang apihin. Determinadong binura niya ang mensahe at inihanda ang hapunan para kay Zeng Yan. Huwag mong hayaan ang mga iniisip ng ibang tao o ang kakaibang pamantayan na iyan ang magdidikta sa'yo. Magtiwala ka lang sa sarili mong pinili. Ang iyong paningin sa mga tao ay napakatalino, kaya hindi ka dapat mag-alala. Kung gayon, ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo ay mapapasa iyo. Muling lumitaw ang demonyo sa puso ni Wen Yifan at sa pagkakataong ito ay lumitaw siya sa harap mismo ng kanyang pinto. Hindi makaniwala si Wen Yifan at lumingon para mag-confirm, ngunit niyakap siya ni Saksingde. Hawak-hawak niya ang microphone sa kanyang kamay, ngunit si Wen Yifan ay natatakot pa rin at hindi makatayo. Sa pag-alala sa anonymous na mensahe, pinadala Saksingde ilang araw na ang nakalipas. Naramdaman ni Wen Yifan na parang gumuho ang lahat. Lumabas na sa gabi, nakatanggap si Wen Yifan ng tawag mula sa kanyang guro sa istasyon ng Ji, na humingi sa kanya at sa lahat na pumunta agad sa pinangyarihan para mag-report. Pagdating nila, nag-uusap-usap na ang mga kasamahan niya tungkol sa kakaibang aksidente ng sasakyan. Narinig ko na luma na ito na sasakyan at malapit na itong itapon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa driver na ito.
Para iwasan ang sasakyan, diretso siyang pumasok sa noodle shop ng isang tao. Nasa loob pa rin siya ng sasakyan. Hindi ko alam kung dapat ba itong matawag na joke o isang bali tungkol sa aksidente. Habang hinihintay ang driver sanhi ng aksidente na hilahilabas ng sakyan, si Singde ay parang bangungot kay Wenfan. Sa loob ng 3 taon niyang pag-aaral sa BU, ibeses siyang ginulo ng nakababatang kapatid ng kanyang tiyahin na si Saksingde. Nagmakaawa si Wenfan sa kanyang ina na ibalik siya sa Nanyu, ngunit palaging tumatanggi ang kanyang ina sa ibang dahilan. Matapos ang 3 taon ng walang saysay na pag-asa, pinili ni Wenfan ang Ilan University na pinakamalapit sa Nanyu at BU. Dahil doon, hindi na niya makikita si Saksingde. Hindi niya rin makikita ang kanyang mapagkunwari na ina. Sino ang mag-aakala na ang demonyo na si Saksingde ay muling lilitaw? Hindi na sana siya papansin pa, ngunit sinundan ni Saksingde ang mga bakas ni Wenfan sa BU at pumunta ulit sa pintuan niya. Ang mga sugat sa puso na natamo ni Wenfan mula sa kanyang pamilya ay kakakabuti pa lang ni Xingyan. Ngunit ngayon, muli itong pinunit ni Saksingde. Hindi siya sigurado kung nakita siya ni Saksingde. Sinadya ba ito ni Saksingde o hindi? Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa. Nang i-broadcast ang balita, sinadya ni Wenfan na tanggalin ang kanyang pangalan dahil nag-aalala siya na mapapansin na naman siya ni Saksingde. Pag-uwi ni Wenfan, nakita niya si Xingyan na abala pa rin sa kusina para sa kanya. Dahil sa pagmamahal sa puso niya, marahang sumandal si Wenfan sa balikat ni Xingyan. Pagod na ako, hindi ko na gusto pang gumalaw. Okay lang sa akin na yakapin ka hanggang natutulog ako, wala na akong kailangan pa. Sa isang yakap, lahat ng problema ay nawala. Pagkatapos, hindi na naplan ni Wenfan ang rili at hinalikan si Xingyan. Sinabi ko naman na pwede mo ang yakapin habang natulog ka. Maaari mo ba akong bigyan ng daan para mabuhay? Lalaki ako, sinasabi nilang ang mga baeng malambing ay pinakamasaya sa buhay. Lasing at malambing, piniling ni Wenfan kay Xingyan na paliguan siya. Lumukso siya sa yakap ni Xingyan at sinabing, sasamahan na kita matulog. Amoy alak ka, maligo ka muna. Sa huli, matapos opisyal na halikan ni Xingyan si Wenfan sa Ferris wheel, formal na nilang kinumpirma ang kanilang relasyon. Ngunit matapos siyang tuksuhin ni Wenfan, agad siyang tumalikod at umalis. Sa ganoong kabangis na kilos, hindi pumayag si Xingyan. Tinawag niya si Wenfan at sinabing, ito ba ang tinatawag na halik? Bakit ganito ang kapalaran ko? Maaga pa lang, hilikan mo na ako, at hindi pa maayos na halik. Kung gusto mo akong ligawan, paano ito maging seryoso? Tumingin ka sa akin at lumapit ka rito para mag-usap. Maingat na lumapit si Wenfan, ngunit agad siyang hilikan ni Xingyan. Matapos ang isang mainit na French kiss, nahiyang bumaling si Wenfan at sumandal sa dibdib ni Xingyan. Pagkatapos, kinuha ni Xingyan ang isang mangkok ng lugaw na niluto niya at ibinigay kay Wenfan. Ang ganda ng halik kanina. Gusto mo pa ba? Ang pangit ng halik mo, ang sakit ng labi ko. Kung ganoon, kailangan mo pang mag-ensayo. Bigla na lang dumating ang pangalawang halik ng umaga. Para suklian ang pagmamahal ni Xingyan, inilabas ni Wenfan ang Valentine Day gift na inihanda na niya. Dahil nakikita kong karaniwang kumakain ang mga tao sa ilalim ng kandila sa Valentine Day. Ngunit ayaw kong gawin ito dahil napaka-espesyal mo. Ang sagot na ito ay lubos na ikinasya ni Xingyan. Binuksan niya ang regalo ni Wenfan at nakita ang isang bracelet na may maliliit na snowflake. Halika rito at isuot ito sa iyong sintahan. Isinuot ni Wenfan ang bracelet kay Xingyan. Marahaplos ni Xingyan ang maliit na mukha ni Wenfan gamit ang kanyang mga daliri. Sa sandaling ito, masayang-masaya siya. Ngayon, masaya akong maging isang bata, pero may regalo rin ako sa unang drawer. Binuksan ni Wenfan ang regalo at nakita ang isang mahal na voice recorder. Nagpanik si Xingyan at sinabihan si Wenfan na bumalik sa kanyang kwarto at subukan itong gamitin. Umuwi ka ng ligtas, dahil kahit anong mangyari, lagi lang akong nandyan para sa iyo. Bumalik si Wenfan sa kanyang kwarto at pinakinggan ang mga matatamis na salita na ni-record ni Xingyan para sa kanya. Agad na nawala ang pag-aalala niya tungkol kay Saksingde. Alam ni Wenfan na kahit anong mangyari, si Xingyan ay mananatili sa kanyang tabi. Sino ang mag-aakala na ang dating hot boy ng Nanyu ay makukuha ang goddess na parang maliwanag na buwan sa puso ng lahat? Habang pinapanood si Wenfan na may masayang mukha at hawak-hawak ang kamay Xingyan, lahat ng lalaking estudyante na naroon ay napatingin. Kaya pala si Wenfan ang girlfriend mo. Siya ba ang babaeng sinabi mong laging nakakapit sa iyo? Nakuha mo pa talagang sabihin yan? Napatingin ang yan kay Wenfan na tila nahihiya, ngunit hindi siya tinantanan ng kaibigan. Lumabas na bago dumating si Wenfan, nagmagandang dapasin yan sa ng lahat. Gwapo ba siya? Huwag mong sabihing si Duan Jiaqsu ang gusto mo. Huwag kang ang mag-isip ng masama, wala akong ganyang tensyon. Ang ibig niyang sabihin, sino sa aming dalawa ang mas gwapo? Siyempre, si Duan Jiaqsu ang mas gwapo. Kailangan pa ba yan itanong? Iboboto kita, pero hindi ko yan kailangan, bata. Inisip ni Xingyan na pinupuri lang siya ni Wenfan para hindi siya mapahiya. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, tinanong niya si Wenfan kung sino sa kanila ni Duan Jiaqsu ang mas gwapo. At walang pag-aalinlangan, pinili ni Wenfan si Duan Jiaqsu.
Ang gwapo, pero hindi gaanong naiiba sa ngayon. Normal lang ang litratong ito, parang tanga. Hindi halata namang hot boy na siya. Ngunit sinabi ni Wen Yifan na taos puso niyang nakikita na si Zeng Yan ang pinakagwapo. Seryoso ka ba? Kung hindi kita hahabulin ng ganoon ka-intense. Nang matapos magsalita si Wen Yifan, nagsimulang maghiyawan ang lahat sa tamis ng dalawa. Cheers, cheers, cheers! Aalisin ko ang litratong ito at papalitan ko ng inyong dalawa ngayon mismo. Maaari bang dito na lang tayo magtrabaho ngayon? Habang nakikita si Zeng Yan na nakikipag-toast sa kabilang panig, naramdaman ni Wen Yifan na hindi ito makatotohanan. Ang isang uting tao na tulad ni Zeng Yan ay tapat lang sa akin, pero nasaktan ko siya ng malalim. Paulit-ulit na sinasabi ni Zeng Yan ang mga salita niya noong naglalaro sila ng truth or dare noon. Alam ni Wen Yifan na ang isang taong mayabang na tulad ni Zeng Yan ay kayang magpakumbaba para sa kanya. Kahit na maging spare tire lang siya ni Wen Yifan, handa siyang gawin ito. Nagdulot ito ng matinding pagsisisi kay Wen Yifan. Nag-iisa siyang uminom ng alak at inilagay ang hugis ng ilong ng baboy sa salamin. Ngayon, kumikita na ako at nag-ipon para suportahan ka. Suportahan mo ako. Ano na naman yan? At pagkatapos, magiging akin ka lang. Lumabas na laging nasa isip ni Wen Yifan ang mga babaeng nakikipag-usap kay Zeng Yan. Kaya dali-daling ibinigay ni Zeng Yan ang telepono niya para ma-check niya ito ng maigi. Nasaan ang pantalon ko? Bakit ang hirap isuot? Hindi ko maikabit, tulungan mo naman ako. Hindi maganda, gawin mo na lang mag-isa. Habang tinitingnan si Wen Yifan na parang isang bata na malambing sa kanyang bisig, naramdaman ni Zeng Yan na masayang-masaya siya. Pagkatapos, narinig niya si Wen Yifan na tumatalon at nakikipag-usap sa kanya. Bago ako pumunta sa Nanyu, napanaginipan kita. Dinala mo ang asawa mo sa ilan para mag-honeymoon. Mukha kang masaya at miningitian mo pa ako. Sa huli, mag-travel din tayo sa ilan. Nang narinig niya itong sabihin, naramdaman ni Zeng Yan ang matinding sakit. Lumabas na hindi mahal ni Wen Yifan si Zeng Yan. Nalimutan lang niya na kaya niya ring magmahal. Tumingin sina Wen Yifan at Zeng Yan sa buwan sa kalangitan na may mga mata na kumikinang. Maaari mo ba akong tulungan maligo? Hindi, dapat gawin mo yan mag-isa. Kung gayon, kung ayaw mo nang gumalaw, maliligo na lang ako para sa iyo. Hiniling ni Wen Yifan na lasing kay Zeng Yan na tulungan siyang maligo. Ngunit paano niya magagawang gawin ito? Natatakot siya na sa susunod na hakbang ay hindi niya na mapigilan ang sarili. Matyaga siyang naghintay hanggang sa matapos maligo si Wen Yifan at marahan niyang inilagay siya sa kama. Pagkatapos, humiga siya sa sofa sa dulo ng kama para makatulog sa tabi niya. Kinaumagahan, nagising si Zeng Yan at nalaman na niyakap pala siya ni Wen Yifan habang tulog sila buong gabi. Lumingon si Zeng Yan at marahang bumulong sa tenga ni Wen Yifan. Ang pagkakataon ay para sa mga handa at ang pagkakataon ay para kay Zeng Yan. Sa ibang lugar, nakasakay si Su Haoan sa electric motorcycle ni Zhong Siqiao. Pagkatapos niyang dumalo sa kasal, binanggit niya ang relasyon ni Zeng Yan at Wen Yifan. Diretsahan niyang sinabi na hinahangaan niya ang katotohanan kaya nilang ipahayag sa mundo na sila ay magkasama at ito ay mas nakakaantig kaysa sa isproposal. Hindi tulad ng ex-girlfriend ko na hindi ako pinapayagan mag-post sa social media. Naramdaman ni Zhong Siqiao na sinasabi niya ito para magparinig sa kanya. Lumabas na hindi pa nagtatagal, nag-meet na sila ni Su Haoan para linawin ang mga di pagkakaunawaan mula sa una niyang pag-amin ng pag-ibig at pagkatapos ay naghalikan sila. Huwag kang magkamali, hindi pa ako pumapayag na mag-date tayo. Kung ganoon, gusto mo ba akong maging boyfriend? Hindi ko pa napag-iisipan, bigyan mo pa ako ng oras para mag-isip. Babae ako, pero ikaw ang unang humalik sa akin. Pero mas matindi ka pa sa akin, dahil sa panunuyo mo na parang isang bihasang driver. Okay, magsimula tayo sa simula. Mula ngayon, opisyal na akong manliligaw sa iyo at magkakaroon tayo ng iisang kinabukasan. Muntik nang mabaliw sa kahihiyan si Zhong Siqiao sa deklarasyong ito na parang may-ari ng isang fish pond. Napakahiyang-hiya, ngunit sa huli, nagkasama rin ang dalawang tao na may parehong daming. Nagpasya silang hayaang unti-unting lumago ang ilang pagmamahalan at hintayin na handa silang mag-public. Sa hindi naasahang pagkakataon, medyo atat na ngayon Su Haoan. Kinabukasan, nagsing si Zeng Yan at nalaman niyang may kamay na nakapatong sa kanya. Nang lumingon siya, pagtanto niya na nakatulog si Wen Yifan sa tabi niya. Wen Yifan, bakit ka nanto? Bakit mo ako niyakap habang tulog ka? Natulog ka ba na naglalakad? Normal lang ang mga kakaibgawi. Huli kong sasabihin, kung gagambalain mo pa ang tao sa paligid, gagawin ko ang lahat para labanan ka. Ang pinakabagong storyline ng The First Frost ay nagdala ng malaking problema kina Wen Yifan at Zeng Yan. Isang araw, pumunta si Wen Yifan sa bar para hanapin si Zeng Yan, ngunit hindi inaasahang nakita niya ang nakababatang kapatid ng kanyang tiyahin na dati siyang binubuli, si Saxingde. Buti na lang at nakita ito ni Zeng Yan at sinigawan niya si Saxingde at pinalaya siya kasama ng kanyang mga kasamahan. Hindi sinabi ni Wen Yifan kay Zeng Yan ang tungkol sa nangyari noon at sinabi lang niya na huwag siyang mag-alala. Sabi niya wala lang iyon, ngunit hindi pa rin mapakali si Zeng Yan at nagising siya sa gitna ng gabi dahil sa masamang panaginip. Nag-alala
pumunta siya sa harap ng pintuan ng kwarto ni Wen Yifan. Nang hapasin niya na sana ang pinto, nalaman niya na bukas na pala ito. Lumabas si Wen Yifan mula sa kwarto na may walang emosyon na mukha, halatang nanaginip na naman siya. Si Xingyan, na nakatayo sa tabi, ay nakita siyang biglang umiyak, bagamat hindi niya alam ang dahilan, nasaktan siya ng husto. Maingat siyang binigyan ng aliw at tinulungan siyang bumalik sa kama, at pagkatapos ay kinutan siya. Ngunit nang aalis na siya, mahigpit na hinawakan ni Wen Yifan ang kanyang kamay at hindi ito binitawan. Kaya maingat na tumawid si Xingyan sa kanya at humiga sa tabi niya. Kinaumagahan, nagising si Wen Yifan at nakita si Xingyan sa tabi niya. Tulala siyang lumingon sa paligid at napagtanto na nasa kwarto niya siya. Tinulak niya siya at tinanong, "Bakit ka nandito? Anong ibig mong sabihin, bakit ako nandito? Medyo nalungkot ako sa sinabi mo. Ang ibig kong sabihin, bakit ka nandito kasama ko? Ikaw ang pumasok sa kwarto ko habang naglalakad ka sa iyong tulog kagabi at dinala mo ako rito." Nai-imagine ni Wen Yifan ang sarili niyang binubuhat si Xingyan. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba, parang si Popeye na kumain ng spinach. Pagkatapos nilang mag-almusal, pagdating ni Wen Yifan sa istasyon ng Ji, bigla niyang nakita si Saxingde na nakasuot ng security uniform ng gusali. Sinabi ni Mu Yinsing sa kanya na hindi masyadong maganda ang seguridad sa paligid ng istasyon ng Ji. Hindi sinasadyang nag-apply si Saxingde para sa trabaho, kaya tinanggap siya ng istasyon ng Ji. Sa pagkarinig nito, nakaramdam ng kaunting pag-aalala si Wen Yifan. Hindi niya alam na pagkatapos ng trabaho sa gabi, ang kanyang pag-aalala ay magiging katotohanan. "Madam, sinasabi ko sa iyo, kahit saan ka man magpunta, kaya kitang hanapin. Hindi lang yan, sasabi ko rin sa lahat na dati mo akong inakit. Kahit na hindi lang maniwala, hindi bubura ang dungis na ito sa pangal mo. Dahil ang sitwasyon ko ngayon ay dahil sa iyo, kaya dapat kang lagot sa akin." Sa sandaling iyon, hindi sasadyang nakita ito ni Mu Yiseng at lumapit siya kay Wen Yifan. Inakala niyang nag-uusap lang sila ng normal, kaya hindi siya gumawa ng anuman. Hindi rin sinabi ni Wen Yifan sa kanya ang nangyari. Ang hindi inaasahan Wen Yifan ay si Xingyan na pala sunod na punti ni Saxingde. Nakipagsabwatan siya kanyang mga kaibigan na kasama niyang naglalaro baraha at pinalabas nilang hindi malinis ang pagkain sa bar niyan. Ipinagsumbong nila ito sa Market Supervision Bureau at hinatak pa ang mga reporter mula sa Nanyu D Station. Dahil dito, pinilit na isara ang bar ni Xingyan para sa paglilinis at pagsasaayos habang naghihintay ng resulta ng investigasyon. Nakita ni Xingyan na may koneksyon si Saxingde sa sumbong, kaya naisip kung may kinalaman ito niya. Kaya, humingi siya ng tulong sa kasamahang reporter ni Wen Yifan na huwag muna itong sabihin sa kanya. Ngunit hindi niya inaasa na makita ni Zhong Sikiao ang pagiging selyado ng DT Station at tinawag niya si Wen Yifan para sabihin ito sa kanya. Pagkatapos, naghanap si Wen Yifan ng impormasyon online at nalaman niya ang buong pangyayari. Batay sa mga sinabi ni Xingde sa kanya, naisip niya na siya ang nasa likod ng lahat. Kaya, sa gitna ng ulan, pumunta siya sa bahay ng kanyang ina dahil alam niyang naninirahan doon ang pamilya ng kanyang tiyahin. "Wala akong pakialam kung anuman ang dahilan niyo para pumunta sa Nanyu. Kung maglakas loob pa kayong manggulo sa akin o mga tao sa paligid ko, siguradong ipapapulis ko kayo." Ngunit tapos niyang bigyan ng babala ang mga ito, hindi pa rin mapakali si Wen Yifan. Naramdaman niyang tanging sa pag-alis niya lamang, hindi na magkakaroon si Saxingde ng dahilan para saktan si Xingyan. Ang hindi niya inaasahan, nang aksidenteng nalaman ni Xingyan ang katotohanan tungkol sa pag-alis ni Wen Yifan. Walang pag-aalinlangan siyang nagmaneho ng kotse at sumugod kay Saxingde. Niya ang trabaho niya bilang reporter at iisang punta sa Hong Kong para magtrabaho. Nang tulungan siya ni Zhong Sikiao sa pagpapakain sa pusa, nakakita siya ng isang tumpok ng kain ng pusa sa mesa at naramdaman mayroong kakaiba. Sinabi niya sa akin na aalis lang siya ng 1 o 2 araw para sa business trip pero bakit wala na ang lahat ng damit sa wardrobe. Dahil nakaramdam siya ng masama, dali-dali siyang tumawag kay Wen Yifan. Ngunit nalaman niyang naka-off ang telepono nito at hindi siya makontak. Nang nalaman ni Su Hao ang nangyari, agad siyang tumawag kay Xingyan para sabihin ang sitwasyon. Kaya, si Xing na nasa ila ay nagmamadali sumakay ng eroplano balik sa Nanyu. Sa wakas sa aparad ni Wen Yifan, natagpuan niya ang liham na iniwan niya para sa niya. "Xingyan, wala akong karapatan na patawarin mo sa pag-alis ko walang paalam. Ganoon noon, ganoon din ngayon, kaya hindi ko inaasang maiintindihan mo. Ngunit pakiusap, maniwala ka na dahilan ako para umalis. Huwag mo akong isipin, huwag mo akong hanapin. Sana maging mapayapa at masayang buhay mo sa hinaharap." Sa sandali to, maging sina Zhong Sikiao at Su Hawan ay nahirapang tanggapin ito. Si Xingyan ay parang mabaliw sa paghahanap sa bawat sulok ng Nanyu at Yilan. Sa mga lugar na tinirhan ni Wen Yifan, natagpo niya ang high school notebook nito. Dahil dito, nalaman din niya na minsan ay nagtakda siya ng layunin na makapasok sa Nanyu University. Ngunit sa huli ay hindi pa rin niya natagpuan ang bakas niya. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, napilitan silang humingi ng tulong sa pulis. Ngunit si Wen Yifan ay isang nasa hustong gulang na tao, may karapatan siyang piliin kung saan siya pupunta at mananatili. Maliban na lang kung makumpirma na siya ay sa panganib, kung hindi ay hindi rin maginhawa para sa pulis na mag-imbestiga ng walang pahintulot, upang maiwasan ang pagbag sa privacy ng ibang tao. Sa bagay na ito, sa tingin ko, bilang isang lalaki, dapat ay maging mas open-minded ka. Ang pag-iwan muli sa kanya ay nagdulot ng matinding sakit kay Xingyan.
Habang dumadaan sa gate ng Danube D Station, nakita niya si Shaxingde na hinahamon siya. Agad niyang inapakan ang gas at humarurot, ngunit mabilis na kumalma at inihinto ang sasakyan. Pagkatapos ng ilang araw, sa wakas ay natanggap ni Zhong Siqiao ang tawag Wen Yifan. Agad niyang tinanong kung nasaan ang kabilang panig, ngunit nagpumilit pa rin si Wen Yifan na huwag sumagot. Paumanhin sa pag-aalala sa inyong lahat. Fam, pakiusap, bumalik ka na. Kahit na hindi mo ako isipin si Xingyan. Kayo ay magkasama pa lang, ngunit ngayon, wala na siyang anumang liwanag, sa paghahanap iyo ay halos mabaliw na siya. Huwag na kayong mag-alala, hindi ko naman balak umalis ng walang paalam. Ang pag-alis ay hindi dahil sa hindi, kundi gusto kong maging masaya kayong dalawa. Fam, mag-ingat ka. Nang gabing iyon, nagkita sina Zhong Siqiao at Xingyan at sinabi niya na nakontak siya ni Wen Yifan ngayon. Ngunit hindi nito sinabi kung nasaan siya, sinabi lang na maayos siya. Ang sagot na ito ay labis na ikinabalis ng loob ni Xingyan. Si Teacher Shaxingde ay narasang isang babaeng customer sa kanyang bar, kaya agad niya itong hinila palabas ng bar. Nakalaban ko na ang girlfriend mo, naiinis ka ba? Halos makasama ko na siya kama, gusto mo bang magbahagi ako ng karanasan sa iyo? Nang marinig ito, hindi na napigilan ni Zeng ang kanyang sarili at sinaktan si Shaxingde matindi. Ang tagal ko na siyang hinahanap kaya hindi ko naisip na sumuko. Siguro nasa Hong Kong siya. Si Wen Yifan ay tumakas patungong Hong Kong para mag-aral at magtrabaho. Bukod paghugas ng pinggan sa isang maliit na restaurant, tuturo din siya sa bata na sayo. Ngunit ang bagay na ito ay nagdulot naghihirap sa kanyang boyfriend na si Zeng Yan at matalik na kaibigan na si Zhong Siqiao. Upang hapin siya, halos baliw na silang dalaw pagtakbo sa buong Nanyu, Biu at Ilan. Hindi lang iyan, nagpadala rin sila sa kanya ng hindi mabilang na mensahe, ngunit pagkalipas ng kalahating taon, wala pa ring tugon. Hanggang ngayon, siksiyang lang na nasa Hong Kong ay bigla ang nakita si Wen Yifan. Nang lalapitan na niya ito para batiin at kausapin, natuklasan niyang nawala na ito. Dahil dito, naisip ni Xiang lang na namamalikmata lang siya. Pagkatapos niyang makipag-ugnayan kay Zhong Siqiao, nalaman niya na ang kabilang panig ay umalis sa bahay at naka-off ang telepono. Kaya bumalik siya sa Nanyu para hanapin si Xingyan at tanungin kung ano ba talaga ang nangyari kay Wen Yifan. Ngunit hindi rin alam ni Xingyan kung bakit umalis si Wen Yifan sa bahay. Naramdaman lang niya na baka may kinalaman si Shaxingde dito. Sa huli, ang relasyon nila ni Wen Yifan ay laging maayos at hindi sila nagkaroon ng anumang alitan. Ngayon lang sinabi ni Xiang Lang kay Xingyan na baka nasa Hong Kong si Wen Yifan. Nang malaman niya mula sa kabilang tao na nakita niya si Wen Yifan sa Star Ferry Pier, labis na natuwa si Xingyan. Agad siyang nag-asikaso para lumipad patungong Hong Kong, naghanap sa lahat ng hotel malapit sa Star Ferry Pier. Ngunit sayang, nahuli pa rin siya ng isang hakbang. Hindi niya apelyido si Wen, ang iniwan niya ay apelyidong Song. Lumipat na siya, sa hitsura niyang ganyan, syempre naalala ko. Araw-araw ay halos gutom siya sa pagkain at inumin. Buong araw, tinapay at mineral water lang ang kinakain niya para sa isang pagkain, kaya mukhang hindi siya masaya. Nang makita si Wen Yifan na nakatira sa ganitong masamang kapaligiran sa loob ng kalahating taon, labis na nalungkot si Xingyan. Ilang araw na siyang nasa Hong Kong ngunit hindi pa rin niya makita ang tao. Sa huli, wala na siyang ibang magawa kundi bumalik sa Nanyu para humingi ng tulong kay Suhawan dahil ang lolo di lola nito ay may malawak na koneksyon. Naghanap sila ng mga kaibigan sa financial at educational circles sa Hong Kong at sa wakas ay nakakuha ng isang napakahalagang impormasyon. Sa universidad, may isang graduate student na nagngangalang Wen Yifan. Ayaw na Suhawan at Zhong Siqiao na bigyan si Xingyan. Nagpasya silang hintaing makumpirma na si Wen Yifan na ito ay si Wen Yifan bago nila ito sabihin niya. Ngunit sa pagtatanong sa lahat ng mga mag-aaral na pumapasok at lumalabas ng gate ng paaralan, nalaman nilang walang nakakakilala kay Wen Yifan. Hindi nila inaasahan na sa oras na nawala na sila ng pag-asa, magkakaroon pa sila ng hindi inaasahang pagtuklas. Si Wen Yifan na iyon ay si Wen Yifan na, Fam, nandito ako. Fam, halos mabaliw na ako sa kakahanap sa iyo. Sa sandaling ito, labis na naantig si Zhong Siqiao. Nagulat si Wen Yifan na hindi niya inaasahang matatagpuan siya nila. Nang malaman niya si Xingyan ay patuloy na naghahanap sa kanya sa loob ng mahigit kalahati taon, hindi maiwasan ni Wen Yifan na mag-alinlangan. Hanggang sa makabalik siya sa kanyang tinutuluyan at buksan ang kanyang lumang telepono na nakapatay loob ng kalahating taon at makita ang hindi mabilang na mensahe na ipinadala sa kanyang kabilang pinig. Ang mga taos pusong salita na iyon ay nagpadesisyon sa kanya na huwag nang tumakas. Ang patuloy na pagtakas ay makakasakit lang sa lahat. Shaxingde, sa buong buhay ko, hindi na ako matatakot sa iyo. Sa wakas ay nagkita sina Wen Yifan at Xingyan at muling naging matamis ang kanilang relasyon. Ang makita ka ay mas masaya pa kaysa sa anumang bagay sa buhay ko. Ang bigla mong pagkawala ang siyang sumira sa mundo ko. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Wen Yifan tungkol sa kanyang sarili at ang dahilan bakit siya umalis ng 2 beses nang walang salita. Nalaman niya na noong nakatira siya sa bahay ng kanyang tiyuhin, ang kapatid ng kanyang tiyahin na si Shaxingde ay nakatira din doon. Dahil malaki ang naitulong niya sa tiyuhin niya, walang sinuman ang naglakas loob na magbigay ng opinyon laban sa kanya. Ngunit patuloy pa rin niyang ginugulo si Wen Yifan. Minsan, isang gabi pagkatapos ng college entrance exam, sinamantala niya na wala ang kanyang ate, kuya, li siyang pumasok sa silid ni Yifan at nagtangkaan sa mangbala. Sa kabutihang palad, si Wen Yifan ay laging may dalang pantasa ng lapis. Sa gitna ng matinding pakikipaglaban, nasugatan niya ang pulso nito. Dahil dito, nakahanap siya ng pagkakataon na tumakas sa balkonahe. Ngunit
dahil din dito, aksidenteng nahulog siya sa ibaba kasama si Saksingde. Dahil umuulan, maagang umuwi ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Pagkatapos, isinalaysay ni Wen Yifan ang pangyayari sa pulis. Inaasahan niyang makakapamuhay siya ng payapa kasama ang kanyang ina sa hinaharap. Ngunit sinabi ng kanyang tiyuhin na nalasing lang ang kanyang kapatid at nagkamali lang ng pinasukan na silid. Tinanong din siya ng kanyang ina kung nagkamali ba siya sa pag-unawa sa sitwasyon. Kaya, pinalitan niya ang kanyang gusto sa Ilan University, isang lugar na malayo Biu at Nanyu. Ngunit upang hindi na mahirapan si Xingyan sa paglalakbay patungong Ilan para hanapin siya. Kaya, pinili niyang itago sa kanya ang lahat at makipaghiwalay. Patawad, Xingyan. Sinabi ko sa iyo ang maraming masakit na salita, ngunit hindi iyon ang mga bagay na gusto kong sabihin. At ang sumunod na paghihiwalay ay dahil sa muling paglitaw ni Saksingde. Ginawa siyang makaramdam ng kawalang-kumpiyansa ni Saksingde na nag-isip na hindi siya karapat-dapat lahat ng mabubuting bagay ni Xingyan. Naramdaman ni Wen Yifan na kapag umalis siya, hindi nagagambalain ni Saksingde si Xingyan. Kaya, naramdaman kong hindi ako karapat-dapat para sa iyo, patawad. Wen Yifan, bawiin mo ang sinabi mo. Sa tingin mo, bakit hindi ako naghanap ng girlfriend sa loob ng maraming taon? Dahil ang pinapansin ko lang ay ang pinakamagaling, naiintindihan mo ba? Ang pagpapatunay ni Xingyan ay labis na nakaantig kay Wen Yifan. Kaya, sinabi niya na hindi niya kailanman itinuring si Xingyan bilang isang reserba dahil bukod sa kanya, wala na siyang ibang nagustuhan. Niyakap siya ni Xingyan, pinasalamatan siya sa pagprotekta sa kanilang pag-ibig. Pagkatapos, pumasok sila sa yugto na inaasahan ng lahat. Ano ang tinitingnan mo? May marka sa lig mo. Natatakot ako na mamaya ay hindi ko na maitago at hindi na ako makalabas. Kaya, sinisisi mo ba ako? Ano ang gagawin natin? Paano kung halikan mo rin ako? Lumabas ka na. Pagkatapos ng ilang sandali, natapos ang advanced course ni Wen Yifan. Pagkatapos magpaalam kina Lin Yuking at Ashen sa dance studio, bumalik silang dalawa sa Nanyu. Inanyayahan siya ng kanyang dating kasamahan sa Gihi Station na bumalik bilang isang reporter. Nag-aalala si Wen Yifan dahil matagal na siyang umalis, baka ayaw na siyang tanggapin ng mga pinuno ng Gihi Station. Hindi niya inaasahan na nang malaman nila ang kanyang kagustuhan, lubos siyang tinanggap ng mga pinuno. Sinamahan pa siya nito sa isang panayam tungkol sa kaso ng pagkawala ng isang high school student sa Biu ilang taon na ang nakalipas. Kamakailan, isang babae ang nagdala ng isang video sa istasyon ng pulisya at nagsumbong. Kaya, ang kaso ay nagkaroon na ng malaking pagbabago. Kasalukuyang naghahanap ang pulisya sa lahat ng dako para sa katawan na ito at nagtatag na ng isang task force upang gawin ang lahat ng makakaya nila para hulihin ang suspect na ito. Sino ang suspect na ito? Sinasabing manugang siya ng nagsumbong. Malapit nang matapos ang bagong pelikula ni Nadsang Roonan at Bai Jingting. Ang magkapatid na may pusong lobo na sina Saksiyangkin at Saksingde. Nang maglaon, nahuli si Saksingde at ang tiyuhin mo ay nagbayad din para sa kanyang ginawa. Sa pagkakataong ito, naprotektahan kita tulad ng ipinangako ko. Nalaman na ang manugang ni Saksiyangkin na nagngangalang Zengyi ay minsan ding inabuso ni Saksingde. Nang sandaling iyon, matindi siyang lumaban at halos mawalan siya ng hininga at mamatay. Bagamat sa kabutihang palad, bumalik si Aling Saksiyangkin sa tamang oras para sagipin siya. Ngunit upang maiwasan na mahuli at makulong ang kanyang kapatid na si Saksingde, ginawa niyang dahilan ang reputasyon ng kanyang manugang at pinayuhan itong huwag magsumbong sa pulis. Pagkatapos, sinabi niyang tiyak na gagawin niya ang hustisya para sa kanya. Ngunit hindi inaasahan, sinaway ni Aling Saksiyangkin ang kanyang kapatid dahil ang biktima ay kanyang manugang. Tandaan mo, manugang ko ang batang iyon. Wala akong pakialam kung lalandiin mo ang iba sa labas. Ngayon, naglakas loob ka pa rin galawin ang manugang ko, baliw ka ba? Kahit na sinubukan ni Saksiyangkin na hinaan ang kanyang boses. Ngunit sa bahay na ito na mahina ang soundproofing, naririnig pa rin ni Zengyi ang usapan nilang dalawa. Pinatay niya ang ilaw at kinuha ang kanyang telepono upang lihim na kumuha ng ebidensya. Dati, isang babae ang inabuso ni Saksingde at halos patayin sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang hininga hanggang sa mamatay. Si Saksiyangkin, isang babaeng baliw sa lalaki na hindi matatawaran, ay nalaman ang tungkol dito at tinulungan siyang ilibing ang katawan. Takot na takot si Zengyi na halos mahulog niya ang kanyang telepono, ngunit may isang boses sa kanyang loob na nagsabi sa kanya na magmadali at magsumbong sa pulis. Kung hindi, siya ang susunod na mamamatay. Si Qian Wenhua, ang boss ni Wen Yifan, ay dinala siya sa Biu upang magulat tungkol sa kasong ito. Natuklasan niya na ang biktima ay ang kanyang hipag na si Zengyi. Hindi maiwasang magulat ni Wen Yifan kaya nakipag-usap siya kay Zengyi na may kaparehong karanasan. Mula doon, nalaman niya ang tungkol sa pag-atake ni Saksingde sa anak na babae ng kanyang kapitbahay. Sa kasalukuyan, bagamat nahuli na ng pulisya si Saksiyangkin, si Saksingde ay nagtago pa rin. Nag-aala si Wen Yifan na hahanapin nito ang kanyang boyfriend na si Zengyan. Sinako na sa iyo na ingat ka kapag lalabas ka. Wen Yifan, bakit lagi kang nag-aalala para sa akin? Dapat ay bigyang pansin mo ang iyong sariling kaligtasan. Agad na bumalik si Wen Yifan sa Nanyu at sinundo siya ni Zengyan sa Gihi Station pagkatapos ng kanyang trabaho.
Hindi sinasadyang nakita ni Zingyan si Shaxingde na palihim na nasa gas station. Mukhang hindi pa rin siya sumusuko sa balak niyang saktan si Wen Yifan. Walang pag-aalinlangan, agad na kinuha ni Zingyan ang kanyang telepono at tumawag sa pulis. Pagkatapos, aba siya sa kanyang sasakyan at dahan-dahang lumapit sa kanya. Hahanda na bigyan siya ng isa pang bugbog para mailabas ang galit niya para sa kanyang girlfriend. Hindi niya inaasahan na si Shaxingde, na laging mayabang, ay natakot sa pagkakataong ito. Nang makita siyang aalis na, dinampot ni Zingyan ang traffic cone sa tabi niya at ibinato sa kanya. Sa gitna ng pakikipaglaban, nasugatan ang palad ni Zingyan at nasaksak siya sa kanyang bewang. Ngunit sa huli, tiniis pa rin niya ang sakit at nahuli ang kriminal na si Shaxingde. Sa wakas, nahuli ko na ang anino mo gamit ang sarili kong mga kamay. Mabuti na lang, dahil mula ngayon, ang mundo mo ay puno na lang ng liwanag. Agad na dinala ng pulisya si Zingyan sa ospital upang gamutin ang kanyang mga suga. Labis na natakot si Wen Yifan nang matanggap ang balita. Dahil sa pag-aalala na may masamang nangyari kay Zingyan, nagmadali siyang sumakay ng taxi papunta sa ospital. Humupa lang ang kanyang pag-aalala nang makita niya na maayos lang ito. Bukod sa 8 tahi sa palad mo, kumusta naman ang sugat sa tiyan mo? Kung maayos ka naman, mabuti. Laging mag-update kung may bago. Bakit mo siya hinuli? Dapat ay nagsumbong ka na lang sa pulisya nang makita mo siya. Ayos lang ako, basta biligtas ka. Sa huli, pinuto ni Wen Yifan ang lahat ng ugnayan sa kanyang ina. Dahil lang sa noong high school, naninirahan siya sa bahay ng kanyang tiyuhin. Ginugulo siya ng kapatid ng kanyang tiyahin na si Shaxingde. Nang sandaling iyon, natakot siya, umiiyak na nagmamakaawa sa kanyang ina na kunin siya. Ngunit hindi ito binigyang pansin ng kabilang panig. Iniisip na hindi gagawin ni Shaxingde ang ganoong bagay. Kaya, pagkatapos ay nagkaroon ng mas malubhang sitwasyon. Ngayon, si Shaxingde ay hinatulan ng kamatayan para sa kanyang pag-abuso at pangingidnap. Si Shaxiangqi naman ay nintensya ng 3 taon sa bilangguan para sa paggawa at pagtatago ng ebidensya. Nang malaman ni Sa, bilang ina, ang sitwasyon, tumakbo siya sa kanyang anak na babae upang humingi ng tawad at humingi ng kapatawaran. Ngunit paano madaling mapatawad ni Wen Yifan at hindi na makipagtalo sa kanya? Pagkatapos nating magkita ngayon, tatanggalin ko ang lahat ng kontak sa iyo. Inaasahan ko na sa buong buhay mo, tatandaan mo ang isang bagay. Ang anak mong babae ay biktima ni Shaxingde noong gabing iyon. Pagkatapos niyang magsalita, agad na umalis si Wen Yifan at hindi lumingon. Nang makita ito, labis na nagsisi ang kanyang ina. Ngunit sa totoo lang, hindi rin madali ang nararamdaman ni Wen Yifan. Sinundo siya ni Zingyan pagkatapos ng trabaho, at nang makita siyang malungkot, yumuko siya at pinasakay siya sa kanyang likod. Habang naglalakad, kino-comfort niya ito at dinala niya rin siya sa bahay para ipakilala sa kanyang mga magulang. Ito ang unang pagkakataon na si Wen Yifan ay nagpakita sa harap ng mga magulang ni Zingyan bilang kanyang girlfriend. Laking tuwa ng masawa, abala sila sa buong hapon para maghanda ng malaking handaan. Mula ngayon, ikaw na ang aming pamilya. Sa wakas, naramdaman niya ang pakiramdam ng isang pamilya. Kumain ka ng marami, huwag mong hayaang magutom ang iyong sarili. Sa wakas, naging miyembro na rin siya ng kanilang pamilya. Napakasarap sa pakiramdam na mahalin at yakapin ng mahigpit. Ang pagmamahal ng pamilya ni Zingyan ay nagpainit sa puso ni Wen Yifan. Naramdaman niya na tanging isang masaya at kumpletong pamilya ang makakapag-alaga sa isang tao, tulad ni Zingyan. Ito ay lalong nagpadagdag sa pagiging mayabang ni Zingyan. Anong klaseng tao ka? Mapagmataas, kumpiyansa, at puno ng sigla tulad ng liwanag. Bago pa man makapagkuha ng huling larawan ng kanilang mahal na inupahang bahay, layas na si Zingyan at Wen Yifan. Bigla ang ipinabatid ng may-ari na hindi na ito paupahan dahil kailangan itong ayusin para sa kasal ng kanyang mahal na anak. Kaya, nag-impake na naman ang dalawa at naghanda na umalis sa lugar. Sino ang mag-aakala na habang abala si Wen Yifan sa pag-aayos ng kanyang mga gamit na parang galing sa isang digmaan? Hindi sinasadyang natuklasan niya ang isang misteryosong kahon na metal na itinago ng maigi ni Zingyan sa loob ng silid, parang nagtatago ng ginto. Kasama nito ang kanyang unang artikulo noong siya ay nag-internship pa lamang. At mayroon din kanyang unang ulat bilang isang ganap na reporter. Sa punt ito, hindi na kailangan ni Wen Yifan ng kadagang ebidensya para makawaan. Pagkatapos ng kanilang hiwalay, kahim at organisadong nagseryoso si Zingyan sa pag-ibig. Ngayon lang niya nalaman kung gaano kahirap ang buhay ni Zingyan sa mga taong iyon, na parang isang migratory bird na lumipad pabalik. Totoo ngang isang taong mutupad sa kanyang sinasabi. Minsang sinabi ni Zing na anuman ang mangyari, lagi siyang nasa tabi mo at hindi palsang walang saysay na salita. Sa huli, magkasamang dumalo na Wen Yifan at Zingyan sa ika-negatibo 100 anibersaryo ng Nanyue University. Hindi niya inaasahan na ito pala ang magiging dahilan para magsagawa si Zingyan ng isang napakagandang proposal. Sa tulong ni Suhawan at Song Sikiao, lihim niyang inihanda ang isang espesyal na proposal na detalyado sa bawat sulok. Sa harap niya ay si Zingyan na nakasuot ng kanyang lumang uniforme sa school. Nakatayo sa harap ng blackboard at nagsusulat kanyang pag-aming pag-ibig na parang sinasadya niyang muling buhayin ang kanilang pangarap na kabataan. Sa pagtingin sa eksena, labi na antig si Wen Yifan, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung tatawa ba siya o iiyak sa seryoso, ngunit medyo dramatiko na pag-ugali nito. Inakala niyang doon na lang magtatapos, ngunit mayroon pa ring hindi inaasahan na naghihintay sa kanya sa likod. Mas nagulat siya nang malaman niya na lihim niyang inimbitahan ang kanilang high school homeroom teacher, matatalik na kaibigan, at ang kanilang dalawang pamilya. Lahat ay lumahok mula sa malayo sa pamamagitan ng maingat na pinagsama-samang mga video.
Bawat isa ay nagpakita at nagpadala ng taos-pusong pagbati para sa kinabukasan nilang dalawa. Ang atmosfera ay seryoso ngunit may bahid ng init at kasiyahan. Sa isang video, lumitaw ang homeroom teacher ni Wendy Fan na may boses ng isang taong may maraming karanasan. Noong taon na iyon, nagtanong ako ng isang napakakakaibang tanong at ngayon, nang maalala ko ito, napagtanto ko. Bilang isang guro, hindi ako dapat naging ganoon kausisa sa buhay ng aking mag-aaral. Ako ang homeroom teacher ni Wendy Fan at Xingyan. Sa puntong ito, huminto siya sandali na parang inaalala ang isang nakakatawang alaala. Noong araw, naisip ko na masyado akong madaldal o hindi marunong magsalita. Ngunit ngayon, sa pagtingin sa nakaraan, hindi ko inaasahan na magtatagal kayong dalawa. Bago nito, hindi sinasadyang natuklasan ni Wendy Fan na sa loob ng maraming taon, si Xingyan ay patuloy na naaalala siya. Hindi siya nag-atubiling gamitin ang kanyang mga weekend para bumalik-balik sa pagitan ng ilan at nanyu. Para lang tahimik na tuparin ang kanyang pangako na anuman ang mangyari, lagi siyang nasa tabi niya. Nang malaman ito, labis na naantig si Wendy Fan at hindi niya napigilang umiyak. Sinabi niya na sa graduation ceremony noong taon na iyon, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa gitna ng karamihan. Ngunit dahil naisip niya na namamalikmata lang siya at nagkamali ng tao, sa huli ay tahimik siyang tumalikod. Ngayon, sa pag-iisip, bigla siyang nagsisi ng labis. Kung noong taon na iyon ay naglakas loob siyang lumapit at hanapin siya sa gitna ng magulong karamihan, baka hindi sila nagsayang ng ganoong kahabang panahon sa katahimikan. Sa emosyonal na sandaling iyon, karoon sila ng isang usapan na kalahating seryoso, kalahating biro, tulad ng mga matagal ng magkasintahan. Sinabi ni Wendy Fan na mabubuhay siya ng 6 na taon ng mas matagal kaysa kay Xingyan dahil gusto niya siyang mahalin sa loob ng isa pang 6 na taon. Ayon sa kanyang pagkalkula, sa ganoong paraan, magiging pantay lang sila. Kung magkakaroon pa sila ng pagkakataon, tuloy na lang nila sa susunod na buhay. Nang marinig ito, sinabi lang ni Xingyan na sa buhay na ito, gusto pa niyang mabuhay ng ilang taon pa. Tila, upang gamitin ang mga taong iyon para mahalin siya ng buo. Pagkatapos, opisyal na silang lumipat sa bagong bahay ni Xingyan at ang password para sa pinto ay ang araw ng una nilang pagkikita. Isang detalye na ikinagulat at ikinatawa ni Wendy Fan dahil sa sobrang galing ng memorya ng kabilang panig. Pagpasok pa lang niya sa bahay, agad niyang napansin pamilyar na estilo ng interior at pag-aayos. Ang lahat ay eksaktong katulad ng apartment na minsang inupahan nilang dalawa. Mula sa kulay ng kurtina hanggang sa uri ng sofa na medyo lumubog sa isang tabi. Kaya, sa isang sandali, hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla. Ipinaliwanag lang ni Xingyan na natatakot siya na hindi pa siya sa isa bagong lugar, kaya sinadya niyang palamutihan ito ng eksakto sa lumang lugar. Isang uri ng pag-aalaga na parehong praktikal at matamis sa paraang kay Xingyan. Nang tanungin ni Wendy Fan ang tungkol sa pag-aayos ng kwarto, hindi siya nagbigay ng tiyak na plano at hinayaan lang siyang pumili ng mag-isa. Ang malabo ngunit malinaw na sagot ay agad na ipinaunawa sa kanya na lihim siyang nag-aalok na matulog silang dalawa sa isang kama. At ang kakaiba ay sa pagkakataong ito, wala siyang balak na tutulan ito. Mula noon, nagsimulang maghandan para sa isang opisyal na proposal. Lihim siyang nakipag-ugnayan kay Suhawan at magkasama silang nagplano na bumalik sa New University para sa anibersaryo ng pagtatatag ng paaralan. Habang nakahiga si Wendy Fan sa mesa para magpahinga dahil sa pagod, mabilis na nagpalit ng kanyang uniforme sa high school si Xingyan. Tahimik siyang gumawa ng isang eksena na nagbigay ng pakiramdam na bumabalik ang oras. Ang silid-aralan, ang maingay na paligid, ang sinag ng araw na tumatago sa bintana. Lahat ng ito ay nagpabalik kay Wendy Fan sa kanyang awkward at mapangaraping high school days. Nang matapos ang video ng mga pagbati, pumasok si Xingyan sa kanyang maingat na pinlano na proposal. Ang pangako noong taon na iyon ay muling binanggit ngunit sa pagkakataong ito ay nasa ibang eksena. Isang maseryoso, mas matanda at mas emosyonal na eksena. Binigyan niya siya ng isang na pangako na ang kanyang mga pangarap ay magiging totoo. Basta tihi pumayag siyang sumama sa kanya sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nang makita si Wendy Fan tumango at sumang-ayon, aga isinuot ni Xingyan ang engagement ring sa kanya. Gumawa sila ng isang masayang wakas para sa isang liko-liko, ngunit mainit paglalakbay ng dalawa. Dito nagtatapos ang likula para sa araw na ito. Salamat sa inyong panonood. Kahit na ang isang like ay isang maliit na bagay lang para sa isang tao, maaari nitong mapasaya ang may-ari ng channel sa buong araw. Kaya, kung gusto ninyo, mangyaring mag-iwan ng like at mag-subscribe para suportahan ang aming channel. Kung gusto ninyo na mag-review pa ako ng iba pang mga kapanapanabik na pelikula, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. At ngayon, paalam at hanggang sa muli sa aking mahal na pamilya. I love you. Paalam at hanggang sa susunod na episode.